Panginoon. Matapos ang 10 taon ay nagbabalik na akong si Xiaoran. Panahon na para magbago ang ihip ng hangin dito sa lungsod ng Longhua. Ang tunay kong pangalan ay Xiaoyu. 10 taon na ang nakararaan. Hindi ko alam kung sinong ginalit kaming mga pamilya Xiao dahil bigla na lang kaming sinugod ng mga misteryosong tao at inubos ang buong pamilya ko. Mabuti na lang at ibinigay ni Shiyu ng lahat para tulungan ako. Kaya kahit papaano ay nagawa kong mabuhay. Kinalaunan ay iniligtas ako ng aking guro at tinuruan ng mga pambihirang galing sa pakikipaglaban, ngunit napinsala ang likod niya. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakalakad. Ngayong nasa akin na ang lahat ng yaman, kakayahan sa panggagamot at lakas, babalik ako sa lungsod ng Longhua para sa 2 bagay. Ang alamin ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng aking pamilya Xiao at para pawiin ang lahat ng paghihirap na tiniis ni Shiyun para sa akin. Shiyon? Sa napakasayang araw na ito, dapat ay ngumiti ka naman, hindi ba? Sa isang babaeng kailangang magpakasal kay Hu Laozi, paano mo ako mapapangiti? Sa lagay ng katawan mo, huwag ka nang masyadong mapili. Swerte mo na nga na may magpapakasal pa sa iyo. Ito na ang huling bagay na gagawin ko para kay Liu family. Ginoong Hu, huwag muna kayong pumasok. Nag-aayos pa po sila sa loob. Umalis ka sa daan. Kailangan ko pa ba ng permiso mo para makita ang asawa ko? Mahal kong asawa, hindi na talaga ako makapaghintay. Mahal kong asawa, hindi ko na talaga kayang magpigil. Hula Usi, bakit ka pumasok dito? Anong tawag mo sa akin? Sir, hindi pa po nagaganap ang seremonya. Pumasok na kayo agad. Hindi po ito naaayon sa ating mga tradisyon. Gusto mong pag-usapan natin ang mga tradisyon? Magtanong-tanong ka sa buong lungsod ng Longhua. Tingnan natin kung sinong willing magbayad ng 500,000 dolyar para lang mapakasalan ng isang lumpong tulad mo. Lahat kayo, magsilayas na. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Huwag ka nang pumalag. Sa huli, mapapasakin din naman ang lahat sa'yo. Kaya kung gawin ang gusto ko sa'yo bago pa man ang kasal, naisip ko pa lang, nakaka-excite na. Bitawan mo ang kamay ko. Masamang babae, nangangahas ka pang labanan ako. Lumayas ka. Gusto mo pa akong saktan kahit nalumpo ka? Akala mo ba maaabot mo ako? Kapag hindi ka umalis, ngayon din, wala na ako sa harap mo. Isang paralitiko na gaya mo, susubukang saksakin ako. Sa tingin mo ba ay aabot ka? Kapag hindi ka pa umalis, ngayon din ay mawawala na ako sa harap mo. Son-in-law, magsisimula na po ang seremonya. Palalagpasin ko muna ito sa ngayon. Pagkatapos ng handaan, ay tingnan natin kung paano kita paparusahan. Sino ang nag-utos sa inyo na balutin siya ng ganyan? Nasaan ang gown na pinili ko para sa kaniya? Agad ko pong ipapalit iyon kay Siyun. Isusuot mo sa kaniya ang damit na labas ang balat. Kung hindi ay kakanselahin ko ang kasalang ito. Ating saksihan ang ating magandang bride sa kaniyang masayang pagpasok. Yan ba si Liu Shiyon? Tunay nga na wala siyang katulad sa ganda. Sayang nga lang at hindi siya makalakad. Si Liu family talaga oh. Sa kabila ng lagay ng anak niya, mapili pa rin siya sa mapapangasawa. Dahil sa ugali ni Hu Laozi, magsisimula pa lang ang hirap ni Liu Siyun. Wala akong pakialam kung paralitiko ka man. Ang mahalaga ay natitipuhan kita. Saka, maganda pa rin naman ang kalahati ng katawan mo. At isa pa, hindi ba't nasa iyo pa naman ang itaas na bahagi ng katawan mo? Dala ang matinding pananabik at ang tapat na pagmamahal. Ngayong araw, ang ating groom at bride ay natupad na ang kanilang mga pangarap. At ngayon ay pumasok na sa sarili nilang simbahan ng kasal. Ngayon ay oras na para isuot ng groom ang singsing sa bride. Hanggat narito ako, hindi matutuloy ang kasal na ito. Sino ka ba? Anong ginagawa mo rito? Bingi ka ba? Bata ka? Tinatanong kita. Ano ang ginagawa mo rito? Sino ka? Anong kailangan mo? Bakit? Bingi ka ba?
Tinatanong kita kung anong ginagawa mo rito. Ako si Xiaoran. Ngayong araw, ay isasama ko si Liu Xiyun paalis. Sino ka sa akala mo? Babae ko siya at sa tingin mo ay basta-basta mo lang siyang makukuha? Sugod. Pagbabayarin kita, ikaw na babae ka. Kuya, mukhang malakas ang isang ito. Magsialis na tayo. Huwag kang aalis, tandaan mo ito. Humanda ka sa akin. Son-in-law, hindi pa niya naibibigay ang dote. Habulin mo siya agad. Anong hahabulin? Nakatakas na siya. Sino ka ba? Ako po ba? Dating kaklase ako ni Xiyun noong high school. Kaklase? Matagal ko na siyang lihim na minamahal. Ibinenta niyo siya sa halagang $500,000. Anong sinasabi mo? Hindi namin siya ibinebenta. Ang $500,000 na iyon ay dote sa kasal. May lamang $1,000,000 ang card na ito. Ang password ay ang birthday ni Xiyun. $1,000,000. Huwag mo kaming lokohin. Heto ang pera. Ibigay niyo sa akin ang inyong anak. Alam niya ang birthday ko. Pumapayag ako. Sang-ayon na sang-ayon ako. Isang platinum card. Ang birthday ni Xiyun ay 15 ng Hulyo, tama ba? Kalokohan. 16 ng Setyembre. Sigurado ako dyan. 17 ng Agosto. Tama. 17 nga ng Agosto. Masyado ka ng ulyanin. Hindi mo man lang matandaan. Xiyun, pasensya ka na at nahuli ako. Nasaktan ka tuloy. Hindi mahalaga ang gagawin nila. Ako, hindi kita pipiliting gawin ang kahit na anong bagay. Ibababa mo na si Babe Liu. Huwag na. Sino ka ba talaga? Ako si Xiaoran. Classmate mo nung high school. Kaya lang, hindi ako masyadong palakibo noon. Kaya baka wala kang masyadong matandaan sa akin. Pasensya na. Paralisado na ako nung oras na iyon, kaya hindi rin ako masyadong nakikihalubilo sa iba. Alam ko. Nitong mga nagdaang taon, marami ka nang pinagdaan ng hirap. Sinuri ko ang iyong pulso kanina. Ano kaya kung humiga ka muna at titingnan ko ang kalagayan mo? Ano bang iniisip mo? Nag-aral ako ng medisina sa ibang bansa at baka kaya kitang pagalingin. Pero gulugod ang napinsala sa akin. Hindi ko na alam kung dapat pa ba akong umasa. Pero gulugod ang pinsala ko at hindi na ako nangangahas na umasa pa. Xiaoran, huwag mo na sayangin ang oras mo. Marami na akong napuntahang ospital noon at ang sabi nila ay wala nang magagawa. Magtiwala ka sa akin? Sa nakita mong panggugulo ko sa kasal, tingin mo ba ay ordinaryo lang akong tao? Xiyun, magtiwala ka sa akin, makakatayo ka ulit, magtiwala ka sa sarili mo. Susubukan mo ba? Nakakatayo na talaga ako. Xiaoran, totoong nakakatayo na ako. Ikaw talaga? Masyadong kang nagmamadali. Kung gusto mong makalakad, kailangan mo pang magpahinga ng kaunti para makarecover. Magsisikap ako. Salamat sa iyo, Xiaoran. Laosi, bakit ka narito? Gusto ko lang naman po na may pag-usapan tayo, Mr. Zhou. Ikaw. Alam ko po, Mr. Zhao, na matagal na kayong may gusto kay Liu Xiyun. May paraan ako para mapakasalan niya kayo. Laosi, nawawala ka na ba sa sarili mo? Naglakas loob ka ba na ialok sa akin ang babaeng galing na sa iyo? Hindi. Mr. Zhao,
Hindi ko po yun gagawin. Kung wala kang matinong sasabihin, ay parurusahan kita. Nakakalakad na po si Liu Xiyun. Ano? Totoong totoo po. Ako. Noong araw na iyon, balak ko talagang imbestigahan ang pagkatao ng lalaking nanggulo sa kasal. Pero hindi ko inaasahan na makukunan ko ng litrato si Liu Xiyun. Hindi naman ako pwedeng mang-agaw lang ng kasal, di ba? Masyadong nakakahiya iyon para sa pamilya Joe. Mr. Zhou, ito ang kontrata ng kasal na pinirmahan sa akin ni Liu family. Hanggat hawak niyo ito, ang pagpapakasal niyo kay Liu Xiyun ay maging katanggap-tanggap at tama na sa batas. Sabihin mo na, ano ang mga kondisyon mo? $1,000,000. Panginoon, Naimbestigahan mo na ba ang lahat? opo, hindi pa pumalinaw ang bawat detalye. Pero ang pagbagsak ng pamilya Xiao noon ay siguradong may kinalaman sa pamilya Zhou. Bakit mo nasabi yan? Matapos bumagsak ang pamilya Xiao, ang lahat ng ari-arian nito ay inilipat sa pamilya Zhao. Sige. Imbestigahan mo ng mabuti ang tungkol sa pamilya Zhou. Masusunod po. Pamilya Zhou, Xiaoran, libre ka ba ngayon? bakit? May problema ba? Kahit na pumayag ang mga magulang ko sa kasalan na ipakasal ako sa iyo, pero ang registration book ay nasa kamay pa rin nila hanggang ngayon. Natatakot ka ba na gamitin nila yon para i-blackmail tayo? Napakarami mo nang naitulong sa akin. Ayaw ko nang makita kang masaktan o mahirapan pa. Kung ganoon, puntahan natin sila. At hayaan din nating makita nila ang bago mong anyo. Yan din po ang iniisip ko. Tamang-tama. Gusto ko rin makita kung ano pa ang kaya nilang gawin. Walang silbi. Ilang araw na ang lumipas, pero kahit anino ng mga tao mula sa Xingyue Group ay hindi natin makita. Tatay, ang problema po ay ang Xingyue Group ayaw nila kaming papasukin. Manahimik ka. Sinasabi ko sa iyo, kapag ang kontrata sa Xingyue Group ay hindi natin nakuha, siguradong ang Liu Group ay tuluyan ng mabubang karote. Elder Liu, matutulungan ko ang kumpanya niyo na makuha ang deal sa Xingyue Group. Totoo ba? Siyempre, hindi naman pwedeng wala akong mapapala rito. Basta't makuha mo ang deal na iyan, ibibigay ko ang kahit anong hilingin mo. Sige, $4 million. Anong sabi mo? $4 million? Nagbibiro ka ba? Ang kabuuang tubo sa negosyong ito ay $5 million lang. Tapos kukunin mo ang 80%. Sobrang kapal naman ng mukha mo. Mayroon naman tayong ibang paraan. Lolo, pa, ma, Paano ka nakatayo? Bakit nakatayo ka na? hindi na ako paralitiko. Pumunta ako rito dahil may pag-uusapan tayo. Pabigat ka lang. Ilang taon kang lumpo. Ang laki ng ginastos ko sa iyo. Ano namang dapat ikatuwar yan? Mr. Zhao, yung binanggit mo kanina, tungkol sa plano mo, sabihin mo ulit sa kanila. Basta't magpakasal siya sa akin kapag napangasawa ko siya. Kahit anong kondisyon pa iyan, papayag kami sa lahat. Pumapayag ako. Lubos po akong sumasang-ayon. Kapag ang ating Liu family ay nagkaroon ng kasunduang magpakasal kay Mr. Zhou, tiyak na ang pamilya natin ay talagang uunlad na. Siyempre naman, siguradong mangyayari iyon. Pero kinuha niyo na ang pera mula kay Xiaoran. Bakit kailangan ko pang magpakasal sa kaniya? Bakit kamo? Dahil dito, Bakit nasa sayo ang kasulatan ng kasal? Bakit nasa sa iyo ang dokumentong iyan para sa kasal? Talagang tapat ang pag-ibig ni Mr. Zhou, pati ang kasunduan sa kasal ay maaga niyang inihanda. magandang Xion, sumama ka na sa akin. Hindi ko nilagdaan ang kasunduan na iyan. Siyon, ang kasunduan sa kasal na iyan ay mula sa aming Liu family na pumirma para sa iyo.
Huwag mong sabihin, hindi mo aaminin na bahagi ka ng aming Liu family. Pero nangako na po akong papakasalan ko si Xiaoran. Ang labo mo. Napakatanga mo talaga. Ang wala namang kwentang kaklase mo. Ano ba ang laban niyan kay Mr. Joe? Tingnan mo si Mr. Joe. Siya ay malakas, makisig, at guwapo. Talagang kagalang-galang ang tindig niya. Ang guwapo niya kaya. Xiaoran, Naipar ko na ang kotse. Ikaw ba si Xiaoran? Sinasabihan kita na si Liu Xiyun ay malapit ng magpakasal sa aming Zhou Jigang. Kaya mag-impake ka na at umalis ka na rito. Mula ka sa pamilya Joe. Mabuti naman kung ganoon. Anong mabuti? Tingnan mong mabuti. Ito ang kasunduan na mismong si Liu family ang pumirma. Umalis ka na ngayon din. Anong kasunduan? $1 milyong ko. Ang $1 milyong ko. Mag-ingat ka, Mr. Zhou. Kayo sa Liu family, ayaw nyo na ba sumali sa proyekto ng Xingyue Group? Hoy, sino ka man? Teritoryo ito ng Liu family. Sa tingin mo ba, hahayaan kita rito? Lumayas ka na agad dito. Umalis ka na. Sige na, umalis ka na. Huwag mong harangin ang kinabukasan ng aming si Xiyun. Kung ganoon, kapag nakuha ko ang kontratang ito, pwede na ba ako magpakasal kay Xiyun? Ibig mong sabihin ay kaya mong makuha iyon? Siyempre. At paano kung mabigo ka? Gawin niyo sa akin ang kahit anong gusto niyo. Sige, bibigyan kita ng 3 araw. Kapag hindi mo nakuha iyon, lumayo ka na sa buhay ni Xiyun. Pagkatapos ay luhuran mo ako sa harap ko. Hindi ko kailangan ng 3 araw. Sapat na ang 1 araw. Kung magawa ko ito, luluhod ka naman sa akin at tumahol ka na? Parang aso. Sinong tinatakot mo? Hindi ko paniniwalaan na magagawa yan ng isang talunang tulad mo. Manugang, itong si Xiaoran, baka mamaya ay magawa niya talaga. Malabong mangyari iyon. Sasabihin ko sa inyo ang totoo, ang may-ari ng Xingyue Group ay tatay-tatayan ng Zhou Zigang ko. bakit ang padalos-dalos mo? Ang Xingyue Group ay isang malaking kumpanya sa kapital at kahit isang sangay lang ng Longhua ay kaya ng pabagsakin ang 3 malalaking pamilya sa lungsod natin. Napakahirap makipagkasundo sa kanila. Tungkol doon, ginamot ko ang amo nila noong nakaraang mga taon. At marami siyang utang na loob sa akin. Talaga po ba? Malaking pag-asa nga iyan. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Hahayaan ko ba namang apihin ka ng iba? Ano? Ano ang ginagawa mo? Premyo. Bakit first senior brother? Na-miss mo ba ako? Sa totoo lang, may hihingin akong tulong sa iyo. May kilala ka bang taga Xingyue branch? Gusto ko sanang makipag-usap sa kanila para sa isang negosyo. Wala akong kilala sa mga sangay nila. Ang kilala ko lang ay ang mismong boss ng Xingyue headquarters. Papupuntahin ko siya para makipag-usap sa iyo. Sige, ganoon na lang muna. Teka, sandali lang. May nalaman pa ako tungkol kay Pamilya Zhao na may kinalaman sa iyo. Sabihin mo? Kamakailan itong si Pamilya Zhao ay naglalabas ng mga koleksyon na dating pagmamay-ari ni Pamilya Zhao. At ang mas matindi pa ay nandoon din ang Ano pa ang nandoon? antigong kwintas na pamana ng pamilya nyo. Sino kayo? Ang lakas ng loob niyong ganyanin ang ating pamilya Zhou. Sadyang gaganyanin ko talaga ang inyong pamilya Zhou. Ang lakas ng loob niyong ganyanin ang ating pamilya Zhou? Tiyak na pagbabayarin ko kayo ng husto. Kapag nagsalita ka pa, tatapusin kita. Mahal na pinuno, nahanap na po namin sila. Tatay, nanay. Hinding-hindi ko hahayaang hindi maparusahan ang gumawa nito kay Pamilya Xiao. Saludo. Hindi ba gusto mong makita kung ano ang itsura ko? Iangat mo ang ulo mo. Hindi ko po magagawa. Alam naman namin ang batas ng lansangan. Kapag nakita ko ang mukha nyo, tapos na ang buhay ko. Gusto mo bang mabuhay? Opo. Gusto ko pong mabuhay. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang bodega ng Pamilya Zhou
Tagahatid lang po kami. Wala na po akong ibang alam. Ayaw mong magsalita? Magsasalita na po. Magsasabi na ako. Heyuan Pierre. Nasa Heyuan Pierre po. Umalis ka na. Sandali! Kailangan mo pang maghatid ng mensahe para sa akin. Kahit ano po. Kahit na gaano pa kapeligro ang ipagawa nyo. Hindi ko po magagawang tumanggi. Sabihin mo sa pinuno ng pamilya ang pamilya, Joe, na simula pa lang ito, tungkol sa nangyari 10 taon na ang nakakalipas, panahon na para pagbayaran nila ang lahat. Ninanakaw ang mga produkto, pati bodega, sinunog din. Pero kahit sinong gumawa nito, hindi natin kilala. Masyadong malupit ang kalaban. Hindi ko na rin nagawang tumingin pa. Wala kang silbi. Lumayas ka rito. Napakalas natin. Kumusta na ang pag-iimbestiga sa taong iyon? Sa tingin ko, hindi ganoon kakomplikado ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Kakacheck ko lang tungkol sa driver na yon. May utang na siyang higit $1 milyong sa sugalan. At ang mas malala pa, nakabili na siya ng ticket sa eroplano papuntang Europe para bukas. Ibig sabihin ba nito? Siguradong nagnakaw siya ng mga gamit para pambayad sa utang, pagkatapos ay naggawa-gawa lang siya ng kwento para linlangin tayo. Nagnakaw na nga, nagsunog pa ng bodega. Ganoon ba talaga siya katapang? Sugarol yon. Wala siyang kinakatakutan, kahit anong panganib pa. Isipin mo po, sa buong lungsod ng Longhua, sino ba ang maglalakas loob na agawin nang hayagan ang mga gamit natin sa pamilya Joe? May punto ang sinasabi mo. Iyong driver na yon? Parusahan niyo para sa akin. Masyado namang malaki ang kumpanyang ito. Nasaan kaya ang meeting room? Anong ginagawa mo rito? Galing ako sa Liu Group. May appointment po ako sa boss nyo para pag-usapan ang kontrata. Matapos mong kalabanin si Mr. Joe, sa tingin mo ba makikita mo ang boss? Biglang nag-out-of-town business trip ang boss namin. Ako ang may hawak ng lahat pagdating sa kontrata. Kung ganoon, pakicheck naman po ang kontrata, Manager Wang. Hindi muna ako titingin ng kontrata ngayon. Pauwi na ako. At pagkatapos ng trabaho, pupunta muna ako sa bar para uminom. Pwede tayong mag-usap habang umiinom. Kung tapos na po ang oras ng trabaho nyo ngayon, babalik na lang kami bukas para pag-usapan ang kontrata. Babalik ka bukas? Kalimutan muna ang tungkol sa kontrata. Kahit sa pinto, hindi ka na makakapasok. Makinig ka sa akin at sumama ka na. Bitawan mo ako. Umalis ka riyan! Bakit ka nandito? Nasaan ang mga guwardiya? Kung sino-sino na lang kasing basura ang pinapapasok nila. Isang hamak na manager ka lang at naglalakas loob kang gamitin ang pangalan ng Xingyue Group para gawin ang mga bagay na ito? Wala kang pakialam sa kung paano ako magtrabaho. Huwag mo akong galitin. Sinasabi ko sa inyo, kapag muli mo pa akong kinalaban, sisirain ko ang karir ninyong dalawa. Isang malaking karangalan ang pagbisita nyo, President Lee. Ako po ang marketing manager na si Wang Biao. Sumama po kayo sa akin sa lounge para makapagpahinga. Ikaw si Wang Biao, tama? Opo, ako nga po. Sinisante na kita? President Lee, hindi po kayo nagbibiro, di ba? Bukod doon, mailalagay ka rin sa blacklist ng buong industriya at mababan ka sa buong bansa. President Lee, pasensya na po, nagkamali ako. Pero President Lee, bakit niyo po gagawin yun? Hindi mo man lang alam kung bakit pagkatapos ay may gana ka pang makiusap. President Lee, nagmamakaawa ako. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon, President Lee. Sa inyong dalawa, kasalanan ko po ang nangyari sa pamamahala. Pasensya na po talaga. Hindi po. Naging maayos po ang inyong pag-asikaso. Genge. Liu, narito ka ba para pumirma ng kontrata? Naparito ako para sa bagay na iyan. Gingne. Liu, kumakatawan sa Xingyue Group. Gusto naming makipagtulungan sa Liu family. Ito ang inihanda kong kontrata. Maaari niyo po itong tingnan. Salamat po. Ang kontratang ito? Liu, may problema ba sa kontrata? Wala po. Napakaganda ng kontrata. Kaya lang bago iyon, ang napagkasunduan ay $30 milyong. Ngunit ang nakalagay dito ay naging $200 milyong na.
Dahil siyempre pinapahalagahan namin ang Liu family at ang inyong potensyal. Masaya ba kayo sa kontratang ito? At dahil wala namang problema, pumirma na tayo. Sige po, pipirma na ako. Ganito po ang ginawa ko. Kontento na po ba kayo? Mr. Xiao? Kung gusto niyo po, maaari ko pong ibigay ang branch na ito sa inyo. Hindi na kailangan. Ang gusto ko lang naman ay ang lihim na suportahan ng aking asawa para magawa niya ang mga bagay na gusto niyang gawin. Tunay ngang mapagmahal si Mr. Xiao. Ay, siya nga pala. Sabihin mo sa junior ko, nalabis akong natutuwa sa nangyari ngayon. At kung may hiling ka man, sabihin mo lang sa kanya. Maraming salamat po, Mr. Xiao. Mr. Zhao, ito ang espesyal na tsaa na itinatago ng aming matanda. Kung gusto mo, Mr. Zhao, mayroon pa akong koleksyon sa aking cabinet. Mamaya, kunin mo na ang lahat ng iyon. Bakit? Hindi ba kayo naniniwala sa paborito ninyong manugang? Ano namang klaseng pananalita iyan, Mr. Joe? Ang walang hiyang iyon. Paano siya maikukumpara sa'yo? Ayos, napakagaling. Kayong dalawa ay marunong talagang sumunod sa agos. Pa, Ma, bakit niyo ako iniiwasan? Sus, bakit ka naman namin iiwasan? Eksaktong-eksakto ang dating mo. Kausap lang namin si Mr. Zhao at pinag-uusapan na namin ang araw ng kasal nyo. Anong kasal? Sino ang gustong magpakasal sa kanya? Sino ba ang gustong magpakasal sa kanya? Ay naku, ang tanga mo talaga. Sa kalagayan ng Liu family natin, saan ka pa makakahanap ng ganito kahusay na manugang? Mahal kong Shion, basta't sasama ka sa akin. Sinisiguro ko na susuportahan ko ang inyong Liu family para ang inyong Liu family ay maging kabilang sa mga tinitingalang pamilya sa lalong madaling panahon. Tinitingalang pamilya. Mabuti iyan. May dote pa? At kapag ikinasal na tayo, diretso kong ibibigay sa inyo ang 50 milyong dolyar na kontrata. Kapag naging manugang ng Liu family ang isang Mr. Zhao, isang malaking karangalan iyon para sa amin. Oo, tama iyan. Maraming salamat po sa inyo, Mr. Joe. Kung gusto mo, ikaw ang magpakasal. Basta hindi ako magpapakasal. Manahimik ka. Desisyon na ito ng Liu family. Wala kang karapatang sumabat. Maghanda ka na agad. Sa loob ng 3 araw ay magaganap ang kasalan. Mrs., ayusin mo na ang gamit mo at lumipat ka na sa bahay ko. Hindi ako magpapakasal sa iyo. At saka, sa pusta ninyo ni Xiaoran, talo ka na. Ito ang kontratang kapipirma lang ng Xingyue Group. Patingin nga. Totoo nga. 200 milyong dolyar. Ito ang pinirmahang kontrata ng Xingyue Group sa atin na nagkakahalaga ng 200 milyong dolyar. Napakagandang balita nito. Si Xingyue Group at kami ay pumirma ng kontrata na nagkakahalaga ng 200 milyong dolyar. $200 milyon? Wala yan. Basta't sumama sa akin si Shion, ang maibibigay ko mula sa pamilya Zhou ay higit pa sa halagang yan. Pero kapag hindi ka sumama sa akin, maniniwala ka ba? Sa isang tawag ko lang, ang inyong kontrata ay agad na mapapawalang bisa. Sabi nang hindi ako magpapakasal. Ikaw talagang bata ka. Hindi ka naniniwala, di ba? Panoorin niyo akong tumawag. Hello? Si Wang Biao ba ito mula sa marketing department? Ako si Zhou Zhigang. Si Manager Wang. Wala siya? Wala siya. Kung ganoon, mag-iwan ka ng mensahe para sa akin. Sabihin mo kay Xingyue Group na itigil na ang pakikipagtulungan sa Liu family. Mr. Zhao, kami. Huwag po kayong magalit. Hello, narinig mo ba? Tauhan ka ng pamilya Zhao, di ba? Alam mo naman palang mula ako sa pamilya Zhou. Bakit hindi mo pa asikasuhin ito? Naintindihan ko na. Narinig niyo ba yon? Narinig niyo ba? Kahit si Xingyue Group ay kailangang sumunod sa akin. Napakayabang mo namang magsalita. Hindi ka ba natatakot sa mga pinagsasabi mo? At hindi mo pa ba alam kung anong nangyari ngayong araw? Kapag ako ang nagsasalita, kailan pa pinayagang sumabat ang isang basurang gaya mo? Uulitin ko sa inyo, kahit ano pang mangyari,
Kung gustong makipagtulungan ng Liu family sa Star Moon Group, dapat makuha muna ang pagsang-ayon ko. Ang mga sinasabi ko po ay palaging natutupad. Ipakakasal namin si Shiyun sa inyo at umaasa rin ako na magiging maayos ang pagtutulungan ng ating mga pamilya. Mabuti naman at marunong kang makiramdam. Lolo, bakit niyo po ako pinipilit? Ano bang alam mo? Bilang pinuno ng pamilyang ito, kailangang isipin ko ang ikabubuti ng ating buong angkan. Makakatulong din po si Xiaoran sa Liu family. Lolo, hindi niyo po ba nakita kanina? Maging si Li Yunhe ay respetadong makitungo sa kanya. Shion, alam ko naman na gusto mong ipagtanggol ang lalaking iyan, pero ang pagpapakasal sa akin ang tanging pinakamagandang desisyon para sa iyo at sa Liu family. Huwag kang umasa. Shiyun, ang usaping ito ay ayos na. Ikaw at si Mr. Zhao ay magpapakasal sa loob ng 3 araw. Naiintindihan mo ba? Ito ang utos ko. Maghanda na kayo. Ang isang hamak na utusan lang ay wala nang laban sa aming mga President Joe. Nagkakalat lang kayo ng dumi. Baka pati ang pamilya Joe nyo sa oras na ito ay hindi na kayang iligtas ang sarili? Nagbibiro ka ba? Kung nagbibiro man ako o hindi, malalaman nyo rin mamaya. Hello pa? Ikaw na walang hiyang bata ka. Gusto mo na bang mawala? Si Li Yunhe na chairman ng Xingyue Group, nagawa mo pang bastusin? Ano po? Wala pa akong nakikitang sinumang President Lee. Nagsisinungaling ka pa. Ang abiso ng Xingyue Group, malinaw ang nakasulat doon. Sinabi na nagkasala ka kay Li Yunhe. Posible kayang ang taong nakatagpo ko kanina ay... Napakagunggong mo. Ni hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Maghanda ka agad ng mamahaling regalo. Isasama kita mamayang gabi para humingi ng paumanhin mismo kay President Lee. Naiintindihan ko po. Ikaw ba ang nagplano nito? Alam mong pupunta si President Lee para mag-inspeksyon. Aray, masakit, bitawan mo ako. Ang binti ko? Huwag kang magmadali. Hindi pa babagsak ang inyong pamilya Zhu. Ang laro nating ito, hindi pa ako nagsasawa. Si Yun Apo, hindi inaasahan ni Lolo na ganito kakabilis maging matured. Nagdesisyon na si Lolo na ang posisyon ng presidente sa Liu Group ay para sa iyo na. Ako po ang magiging presidente? Oo. Base sa nalalaman ko, si Li Yunhe ay isang taong napakaingat at napakahirap lapitan. Dahil nagustuhan ka niya, siguradong ang ating Liu Group ay magiging matagumpay, kasabay ng pag-angat niya. Ay, napakahusay. Lolo, sa totoo lang po, kaya napirmahan ang kontratang ito ay dahil kay Xiaoran. Tama na si Yun. Ang matagumpay na pagpirma ng kontratang ito ay dahil sa iyong sariling sikap. Huwag mo nang ipagtanggol ang ibang tao. Pero, Tama na. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang isang tao dyan. Napakaswerte niya. Nakakuha siya ng asawang napakaganda at napakagaling pa. Samantalang tingnan nyo naman ang kanyang sariling gawi. Wala siyang kwenta. Lalaking palamunin, wala talagang silbi. Ano, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Wala ka bang hiya? Isang malaking lalaki. Palamunin? Ako, si Xiaoran, ay malaki ang tiwala sa Liu Group ni lungsod ng Longhua. ikaw pala yan. Kahit gaano ka kabisi sa trabaho, kailangan mo pa rin kumain. Wala akong ganang kumain dahil sa rami ng problema. Bakit? Ano ba ang nangyari? Simula noong pumirma ako ng kontrata sa Xingyue Group, marami ng malalaking kumpanya ang lumalapit para makipagtulungan at ang mga inaalok nila ay parang namimigay lang ng pera, kaya hindi ako nakatiis at pinirmahan ko ang lahat. Mukha kang pera. Pero wala namang problema kung pumirma ka sa mga kumpanyang iyan. Huwag kang mag-alala, ituloy mo lang. Pero nang i-check ko ang pera namin, nakita kong may 10 milyong dolyar na lang ang kumpanya. Hindi namin matatapos ang ganito karaming proyekto. Kapag hindi kami nakasunod sa kontrata, mawawala sa akin ang posisyon bilang CEO.
Kailan pa naging ganito kalugmok ang Liu family? May nangyari sa Liu family 10 taon na ang nakakalipas. At dahil din iyon sa akin, kaya naman lagi kaming pinupuntirya sa loob ng maraming taon. Maliit na bagay lang iyan. Masyado kang nag-aalala. Pera lang naman ang kailangan, di ba? May 50 milyong dolyar sa card na ito. Gamitin mo muna ito. May 50 milyong dolyar sa card na ito. Gamitin mo muna ito. Tungkol sa mga dokumento, dahan-dahan mo na lang suriin mamaya. Sa pagpirma ng kontrata sa Xingyue Group, umasa lang ako ng lubos sa tulong mo. Tapos kukunin ko pa ang pera mo? Kaya ka namang buhayin ng asawa mo. Walang anuman ang halagang ito. Salamat, mahal. Isang halik para sa 50 milyong dolyar. Mukhang kailangan ko itong namnamin ng mabuti. Inaasar mo na naman ako. Dahil gagamit ako agad ng ganito kalaking pera mula sa iyo, medyo hindi pa rin magaan ang loob ko. Tama na yan. Pera mo talaga ito. Pera ko? Noong nakaraan, ang paunang bayad para sa pakikipagtulungan mula sa Xingyue Group. Sa sobrang tuwa mo, naiwan mo pati ang card. Napakahusay. Hindi ko akalain na ang President Lee ay magbibigay na pala ng bahagi ng pondo ng maaga. Talagang nakasalba ito sa atin. Pero hindi mo man lang sinabi sa akin, tingin ko sinadya mo talaga akong pag-alalahanin. Sino ba ang masyadong nakatutok sa trabaho at hindi na umuuwi? Ngayong maayos na ang problema sa trabaho, umuwi na tayo. Sige, susundin ko ang asawa ko. Sa gaganaping business banquet ng Tianhe Group, nakatanggap din tayo sa Liu family ng imbitasyon. Buti na lang at nakapirma tayo sa Xingyue Group ng kontratang nagkakahalaga ng 200 milyong dolyar. Dahil dito, makausad na paitaas ang ating Liu family. Dahil ito lahat sa mabuti kong anak. Ang anak ko, maganda na, madiskarte pa. Kaya lang, may ilang mga tao dyan na hindi alam kung gaano sila kaswerte sa nakuha nila. Ma, yung tungkol po sa family register na sinabi ko sa inyo noong nakaraan. Anong family register? Wala naman siyang ginagawa kundi tumunganga at kumain sa bahay. Mapagkakatiwalaan ba ang ganyang tao? Paalis na tayo para pumunta sa party, pero hindi man lang niya naisipang plansahin ang mga damit natin. Wala talagang silbi. Napakasagwa ng itsura mo, nakakahiya. Hoy, Xiaoran, yamang hindi ka naman pwedeng humarap sa maraming tao. Dalhin mo na lang ang kotse ko at ipa-maintenance. Ma, ano ba ang ginagawa nyo? Wala kang alam. Sa itsura niyang yan, ipapahiya lang niya ang Liu family. Ayos lang sa akin, wala naman din talaga akong interes sa banquet na iyan. Sige na, pumunta ka na. Tagumpay sa iyo, Liu family. Dahil sa napakarami ninyong nakuha na malalaking proyekto, tiyak na lalong sikat ang Liu family. Kapag sikat na ang Liu family, huwag mo sanang kalimutan kaming mga dati mong kaibigan. Hinding-hindi po. Hinding-hindi. Makaaasa po kayo. Halikayo, halikayo, magsama-sama tayong uminom. Tagay, tagay. Elder Liu, mukhang nasa magandang kondisyon ka ngayon ah. Kapatid na Kiang Kun pala iyan. Matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta ka na po? Huwag kang ngang makipagplastikan sa akin. Ngayong araw, sisiguraduhin ko na ang bawat tao sa Liu family ay hindi na makakalabas ng buhay. Zhao Kiang Kun, dapat mong malaman na ito ang piging para sa ating organisasyon. Kami sa pamilya Zhou para sa piging na ito ay wala talagang interes. Zhao Kiang Kun, ang gumawa ng eksena sa piging ng samahan ng mga mangangalakal ay hindi akma sa inyong respetadong katayuan bilang mga pamilya Zhou. Ang malalakas ay umaasa sa kanilang kapangyarihan. Hanggat mayroon kang lakas, anong halaga ng dignidad na iyan? Zhao Qiangkun, matagal na namang nagpapanatili ang ating mga pamilya ng maayos na negosasyon. Bakit kailangang maging ganito kamarahas dahil lang sa maliit na bagay? Ang mga Liu family niyo ang bumali. Sa binti ni Zhou Jigang,
Pati ang pakikipagtulungan ko sa Xingyue Group ay ginulo nyo rin. Paano natin pagbabayarin ang utang na ito? Oo, makinig ka po muna sa paliwanag ko. Makinig ka po muna sa sasabihin ko. Walang palipaliwanag. Pumili ka, magbayad ng 2 bilyong dolyar o bawat isa. Sa inyong mga pamilyang Liu, ay parurusahan ko ng matindi? Kaibigan, makinig ka muna sa akin po. Ang tungkol sa nangyari kay Mr. Zhao, kagagawan iyon ni Liu Xiyun. Iyong asawa niyang walang modo ang gumawa noon. Nandoon din po kami noong oras na iyon. At ginawa po namin ang lahat para pigilan sila. Lolo, Tungkol sa nangyari sa Mr. Zhao, dahil iyon lahat sa walang silbing asawa ni Liu Xiyun. Si Liu Xiyun ang may desisyon sa lahat ng negosyo noong pinatigil ng Xingyue Group ang inyong pamilya Zhu. Wala po akong kinalaman doon. Lolo, paano niyo po nasasabi ang ganyan? May usapan na kami ng pamilya Zhou, bago pa ito, na dapat ay magtulungan kami ng maayos. Ngunit dahil sa sarili mong interes, kinalaban mo ang pamilya Zhu, napakawalang hiya mo talaga. Anong ginagawa mo? Magsalita ka. Anong pangalan ng asawa mo? Nasaan siya? Pwe, kailanman ay hindi ko sasabihin sa'yo. Kapatid na Kiangkun, pag-usapan natin ito ng maayos. Pag-usapan natin ito ng maayos. Dahil isa itong handaan, dapat ay mayroong palabas dito. Mga tol, sa bawat ubo ninyo, lalagyan ko ang maganda niyang mukha ng isang hiwa. Humahanap ng gulo si pamilya Zhu Sakai. Liu Xiyun, kapag hindi ka nagsalita, pagbabayarin talaga kita ng husto. Hinding-hindi ako magsasalita, kaya sumuko ka na. Alam kong wala kang takot, pero gusto mo bang maranasang maging lumpo muli? Naniniwala ka bang ngayon din ay lulumpuhin kita ng tuluyan? Tingnan natin kung sino ang magliligtas sa iyo. Tigil. Magsalita ka. Napakasama mo. Tigil. Sino ka? Bakit ka nakikialam? Hindi ba't mahilig kang manakit ng iba hanggang sa mawalan sila ng malay? Ipaparamdam ko rin sa iyo kung paano mawalan ng lakas. Huwag kang lalapit. Sabi ng huwag kang lalapit. Kapag sinubukan mo akong saktan, ang kuya ko na si Liu Xiaotian ay ririsbakan ka at gagantihan ng husto. Wala akong pakialam sa hayop na si Liu Xiaotian na iyan. Hari ng Jiangnan Liu Xiaotian. Kaya naman pala si pamilya Zhou ay nakakapaghari-harian sa Longhua. Sa loob ng 3 araw, bawiin mo ang lahat ng ari-arian ni pamilya Zhu. Opo, kagalang-galang na Panginoon. Huwag. Huwag po. Ayoko nang maging paralitiko muli. Pakiusap pakawalan niyo ako. Siya yun. Zion. Anong nangyari? Mahal ko. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Mahal ko. Natatakot talaga ako. Akala ko ay hindi na kita muling makikita. Maayos na ang lahat. Huwag ka nang matakot. Napalayas na si pamilya Zhou sa Longhua. Wala nang muling aapi sa'yo. Ang villa na ito ay mas marangya kaysa sa bahay natin. Oo, tama ka. Dito ba talaga nakatira ang Xiaoran na iyon? Posible kaya na ang hamak nating manugang ay isa palang mahalagang tao. Maari nga. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Halika na. Sige. Itong villa, ang ganda naman masyado ng dekorasyon. Oo nga, tama ka. Mas marangya pa ito kaysa sa Liu family na mansyon natin. Anong ginagawa niyo rito? Bakit pinapaalis mo na ba kami? Hindi mo na ba gusto makuha ang rehistro ng pamilya mo? Ikaw. Xiaoran, sa'yo ba ang bahay na ito? Sa kaibigan ko ito?
Narito lang ako para bantayan ito. Napakakahiya. Talagang wala kang silbi. Akala ko pa naman, ang kontratang nilagdaan sa Xingyue Group ay dahil sa connection mo. Yun, pumunta ka rito. Ikaw na malas ka. Pinagkakaisahan kami ng tatay mo ngayon sa buong Liu family, habang ikaw naman naglulustay at nagpapakasaya sa loob ng vilang ito. Alam mo ba na sa loob ng kumpanya ay hindi na kami makatingin ng diretso sa hiya? Anong ginagawa nyo? Bakit? Dinidisiplina ko ang sarili kong anak? May pakialam ka ba? Anong pakialam mo? Mahal, ang rehistro ng pamilya ay nasa kanila pa. Hindi muna tayo pwedeng makipag-away sa kanila ngayon. Huwag kang mag-alala. Basta't gusto ko. Kusang loob nilang ibibigay iyan sa akin. Alam kong may paraan ka, pero kahit anong mangyari, mga tunay na magulang ko pa rin sila. Tingnan na lang muna natin kung anong balak nila. Ano bang ginagawa niyo rito? At kailangan niyo pang manggulo? Pumirma ka na. Ibigay mo sa akin ang pwesto ng pagiging boss. Kaya pala, gusto niyo ang pwesto ko? Ano pa ba sa tingin mo? Bata ka pa lang? Tingin mo ba, kaya mong patakbuhin ang Liu Group? Bakit nakatayo ka lang dyan? Bilisan mo at pumirma ka na. Sige, pipirma ako, pero kailangan niyo munang pumayag sa isang kondisyon. Walang hiya kang bata ka. Pinakain at binihisan kita sa loob ng 20 taon. Tapos maglalatag ka sa akin ng kondisyon? Gusto mo bang ngayon din ay parusahan kita? Tignan ko lang kung sinong mangahas. Ano to? Nasisiraan ka na ba ng bait? Ang mahalaga ngayon ay makuha mo kung ano ang dapat para sa iyo, kahit ano pang gusto niya. Magsalita ka. Anong kondisyon iyan? Gusto ko ang kopya ng rehistro ng pamilya para makapagpakasal kami ni Xiaoran. Wala kang kwentang anak? Talagang ipipilit mong magpakasal sa talunang iyon? Siya lang ang tanging lalaking pakakasalan ko. Sige. Basta't pirmahan mo iyan ngayon, ibibigay ko sa iyo ang dokumento bukas. Wala sa bahay sina Papa at Mama. Paniguradong nagtatago sila sa headquarters. Pupuntahan ko sila ngayon din. Sa totoo lang, hindi naman na mahalaga sa akin ang marriage certificate na iyon. Hindi pwede iyan. Hindi ko hahayaang mapahiya ka pang muli. Anong ginagawa niyo rito? Pupunta ako sa reception area para maghanap ng tao. Mayroon ba kayong door card o introduction letter? Hindi mo na ba ako nakikilala? Ako si Liu Shiyun. Hindi mo ba nahahalata? May nagbigay ng utos na sadyang harangin ka. Sabihin mo, ganoon nga ba ang nangyayari? Wala akong masasabi. Sa mga taong kagaya niya, kailangan mong dumaan sa puwersahan. Umalis ka riyan. Paano kayo nakapasok dito? Liu Xiyun, nagbabalak ka bang magrebelde? Naglakas loob kang pasukin ang punong tanggapan ng Liu Group? Narito lang kami para bawiin ang mga bagay na pagmamayari namin. Liu Group, wala kang karapatang magsalita rito dahil estranghero ka lang. Hindi rin naman Liu ang apelyido mo. Ikaw, Ano ba talaga ang sadya ninyo rito? Kailangan ko ang household registration ko para magpakasal na kay Xiaoran. Siyon, totoo bang papakasalan mo ang talunang ito? Humanap na si Mama ng maraming mga binata mula sa mararangyang pamilya. At kahit sino sa kanila ay 100 beses na mas higit sa kaniya. Makinig ka kay Mama, hiwalayan mo na siya agad. Hindi ka karapat dapat na maging ina ko. Walang silbi. Kapag hindi nyo ibinigay ang dokumento sa akin, susunugin ko itong gusali ng Liu. Tama na, sapat na iyan. Kunin mo na iyan. At lumayas ka rito. Tandaan mo, simula sa araw na ito, hindi ka na bahagi ng pamilya, Liu family. Lolo, talaga bang magiging ganito kakalupit? Ikaw ang unang pwersahang pumasok sa Liu Group at sinusunod ko lang ang patakaran ng pamilya. Patakaran ng pamilya? Ibinuhos ni Shiyun ang lahat ng pagod niya para sa inyo sa pamilya Liu. At nakakuha pa siya ng malaking kontrata para sa Xingyue Group. Tapos anong gagawin nyo? Tratrahedyahin nyo siya habang lugmok na siya. Ganyan ba talaga ang ugali ninyong mga taga-Liu family? Huwag mong masyadong isipin na importante ka. Ang kontratang nakuha natin mula sa Xingyue Group ay dahil sa totoo lang. Matagal ko nang naayos ang lahat ng palihim bago pa iyan. Sa tingin mo ba ang mga susunod na malalaking kontrata
ay dahil talaga sa ilang araw mong pagiging presidente? Sasabihin ko sa iyo ang totoo, nakita lang nila ang pagtutulungan ng Liu family at ng Xingyue Group at gusto lang nilang sumabay sa magandang pagkakataong ito. Ganoon ba talaga ang nangyari? Sinuwerte lang pala talaga ako. Hayaan niyo muna akong mapag-isa. Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Lalaking palamunin. Tandaan ninyo ito. Tandaan ninyong lahat. Sa susunod, lalapit kayo ng paluhod para magmakaawa na bumalik siya. Ako, si Xiaoran, may kailangang ipaalam sa iyo. Pamilyang Liu, bukod kay Xion. Pamilyang Liu, bukod kay Xion. Wala na akong pakialam sa ibang tao. Tay, may nangyari. May malaking problema. Anong nangyari? Ano yun? Sabi ng Xingyue Group, ang mga raw materials na ibinigay natin ay hindi pasado sa kalidad, kaya tumanggi silang tanggapin ang mga ito. At pinababalik din nila ang ibinayad sa atin. At kailangan nating magbayad ng 300 milyong dolyar para sa danyos. Ano na ang gagawin natin? Naku, itay ko! Magsabi ka sa akin ng totoo. May kinalaman ka ba rito? Tay, pinagbibintangan nyo naman po ako. Kahit anong materyales na ibinibigay ng kumpanya natin, wala akong alam. Kaya paano ko naman yun madadaya, di ba? Tay, masama po ang balita. Ano na naman ang nangyari? Ang mga malalaking kumpanya na nakapirma sa atin noon, biglang nag-anunsyo na hindi na sila makikipagtulungan sa atin. Ano na ang gagawin natin? Ano ba talaga ang nangyayari rito? Tay, Xion, matagal na tayong hindi nagkita. Miss na miss ka na ng mama. Hindi ba nagkita lang tayo nung makalawa? Nakalimutan na ba ninyong dalawa agad? Tayong mag-ina, bakit pa natin patatagalin ang samaan ng loob? Hindi ba heto at binibisita kita ngayon? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Alam mo naman ang ugali ng lolo mo, hindi siya sanay, na may kumukontra sa kanya. Sa tingin pa rin namin, ikaw ang pinakabagay na maging presidente ng Liu Group. Gusto niyo ba akong pabalikin? Dapat tayong bilang isang pamilya ay laging nagkakasundo. Nabalitaan ko na, ang Xingyue Group ay direktang gustong makipagtulungan kay Xion. At ang inyong pamilya Liu ay malapit na ngayong mabangkarote. Paano mo nalaman ang bagay na iyan? Xion, huwag kang makinig sa mga sabi-sabi. Basta, ikaw ang pinakakwalipikado para sa posisyon ng presidente. Pakikinggan ko ang sasabihin ng asawa ko. Siguradong gusto mong bumalik sa trabaho sa Liu Group natin, hindi ba? Alam kong gusto magtrabaho ni Xion sa pamilya Liu. Subalit, gusto ko na sa kanya niyong ibigay ang tunay na kapangyarihan bilang presidente ng pamilya Liu. Tunay na kapangyarihan? Uulitin ko, ang tunay na kapangyarihan. Xiaoran, sa tingin mo, bakit kaya biglang gusto ni Lolo na kumain tayong magkakasama? Palagay ko, dahil pa rin ito sa posisyon mo bilang presidente. Isipin mo, nag-set siya ng meeting ngayong araw sa Jianghe Hotel. Sa tingin ko, may hihingin pa rin siyang pabor sa iyo. Ayaw kong pumunta. Sige na. Huwag mong tanggihan ang taong maayos na nakikitungo sa iyo, di ba? At kung gusto mong umunlad sa karir mo, kailangan mo talagang makipag-ugnayan sa kanila. Ganoon ang turing nila sa iyo. Hindi ka ba nagagalit? Ang asawa mo ay may malawak na pangunawa. Hindi sila dapat pag-aksayahan ng galit. Napakalawak talaga ng pasensya mo. Pa, ma, pumasok na po muna kayo. Napakaraming customer ngayong araw. Kapag walang VIP card ay kailangang pumila. Isang maliit na Jianghe Hotel lang. May ganito pa silang paandar sa marketing. Ang isang probinsyanong katulad mo, nakapasok na ba sa ganito kagarang restaurant? Hindi ba ito ang sikat na Longhua Liu family? Kailangan pa bang pumila para kumain? Kayo sa pamilya Zhou, ang lakas ng loob ninyong bumalik dito? Hindi ba kayo natatakot na mahanap muli nung nakamaskarang parusa? Ikaw na naman nasunod-sunuran, hindi pa tayo tapos. Ang lakas ng loob mong ituro ako? Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa mga daliri at binti mo? Malamang hindi nyo pa alam, ang hari ng Jiangnan Liu Xiaotian ay nagpasya ng suportahan ang aming pamilya Zhu. Malapit na, kayong mga pamilyang walang binatbat ay wala ng karapatang humarap sa amin. Anong ibig mong sabihin? Sino ang tinatawag mong walang binatbat? Itong pamilyang Liu family, hindi lang dahil sa walang binatbat, hindi na rin nakakaunawa ng salita ng tao. Nakikita nyo ba ito?
Ito ang membership card ng Jiangnan Hotel. Liu Shiyun, kung papayag kang sumama sa akin, at magsisisi ka ngayon habang may oras pa, hahayaan kong manatili ang inyong Liu family. Ano, payag ka ba? Nananaginip ka ng gising. Shiyun, bakit ganyan ka magsalita? Humingi ka agad ng paumanhin kay Mr. Zhao. Masyado kang tuso. Pinaglalaruan ko lang kayo kanina at huli na para magsisi kayo ngayon. Hindi na ako interesado sa gaya ni Liu Shiyun. Mahal ko. Ito sina Han family ikalawang binibini, Han Xiao kayo sa Liu family. Ano ba kayo sa tingin nyo? Isang inosenteng dilag si Liu Shiyun. Pero marami na akong nakitang gaya mo. Kung sino pa ang mukhang inosente, siya pa ang may maduming pagkatao. Gusto mo bang maturuan ng leksyon? Ang isang hampas lupang gaya mo ay lalaban sa akin? Sige, subukan mong sampalin ang mukha ko. Mahal ko, napakalakas ng loob mo at gustong gusto ko iyon. Hindi ko akalaing may hihiling ng ganyan. Pagbabayarin kita. Mahal, huwag kang padalos-dalos, isang walang muwang ang taong ito. Siya rin ang dahilan kung bakit nabali ang binti ko. Walang silbi. E di lumaban ka. Maghiganti ka. Mahal, tatawag tayo ng mga taong tatapos sa kanya para masiguro na hindi tayo masasaktan. Tama. Bilisan mo. Tumawag ka ng tao. Magtawag ka ng tatapos sa kanya. Young Master Zhou, Miss Han, kasalanan po ito lahat ni Xiao Ran. Binangga po kayo ng taong ito na walang alam. Wala po itong kinalaman sa aming Liu family kahit konti. Umalis ka sa harap ko. Nababaliw ka na ba? Pati ang mga tauhan ni Han family ay nakuha mong kalabanin? Hindi mo pa ba sapat na pinahamak ang ating Liu family? Huwag kang mag-alala. Ako mismo ang mananagot sa anumang mangyayari. Wala kang silbi, gaano pa karaming tao ang gusto mong kalabanin? Walang problema. Huwag kang mag-alala. Hoy, Kuya Tie. Ako si Zhu Zhigang. Magdala ka agad ng mga tao rito. Lagot ka na ngayon. Malapit na rito ang mga tauhan ni Sektang Iron Blade. Handa akong harapin kahit ano. Sektang Iron Blade? Sektang Iron Blade? Ang ibig mong sabihin, kinalaban natin ang numero 1 grupo ng kriminal sa Longhua, wala na. Tapos na ang lahat. Ngayon ay alam mo na ang matakot? Huli na ang lahat? Ling Yue, pumunta ka rito sa Jianghe Hotel. Ling Yue? Ngayon ko lang narinig yan. Brother Tai, ang lalaking iyan ang siyang may gawa nito. Ikaw ba ang may gawa nito? Ako nga. Bakit? Anong gagawin mo? Hindi ko akalaing may paninindigan ka rin pala. Sana, sa oras na lumuha ka, huwag masyadong malakas ang iyong boses. Hindi pa sigurado kung sino ang iiyak at kung sino ang tatawa. Sa mga ayaw pang mawala, lumuhod kayo at humingi ng tawad. Pagkatapos ay sampalin ang sarili nyo ng 10 beses. Narinig niyo ba? Lumuhod kayo. Tayla Usan, sa tingin ko ay naghahanap ka na ng kapahamakan. Venerable Ling Yue. Xiao Ran, palamunin ka lang talaga. Pati sa away ay babae pa ang tinatawag mo. Alis na, layas. Brother Tai, Pasensya na po. Pagkukulang ko po ito. Nakalimutan ko pong ihanda si Jianghe Hotel sa pagtanggap sa inyo. mahal, huwag ka nang magalit. Marami pa tayong pagkakataon para tapusin siya. Mukhang ang Liu Group natin, sa pagkakataong ito, ay tuluyan nang napabilang sa mataas na lipunan. Maging ang Jianghe Hotel ay nagreserba pa ng VIP room para sa atin. Sino ba ang babaeng iyon? Isang kaibigan lang. Sa isang tingin pa lang, mukha siyang babaeng hindi kagalang-galang. Sa hitsura mong iyan, wala kang makikilalang mga makapangyarihang tao. Uncle, hindi ba nasa Northwest Branch po kayo? Bakit bigla kayong bumalik po? Sumusunod lang ako sa utos ng lolo niyo. Ang ating Liu family po ay hindi na katulad ng dati. Hindi na rin kailangang maghirap si Qinghe sa hilagang kanluran. Lolo, ano po ang ibig ninyong sabihin? Sa pagbabalik ni Qinghe, siguradong kailangan niya ng bahagi ng shares. Si Yun. Dahil ikaw naman ang naging presidente ng Liu Group, ibigay mo na ang 20% ng mga shares na hawak mo. Ayon sa unang pinagkasunduan, ang 20% na iyan ang naging kondisyon ni Shi Yun sa pagiging presidente. Usaping pamilya ito ng Liu family, ang mga tagalabas ay huwag nang makisawsaw. Shi Yun. Anong sa tingin mo? Mahal, anong gagawin natin? Shi Yun,
Ano sa tingin mo? Mahal, anong gagawin natin? Sinasabi ko na hindi pwede. Isang hamak na manugang ka lang. Anong karapatan mong tumanggi? Tama siya. Si Yun. Alam ng lolo na mahirap ito para sa'yo, ngunit ito ang naging desisyon ng Board of Directors ng Liu Group. Hindi po ba ay sumusunod din ang board sa inyo? Ganto na lang. Sa pag-isip ko sa lahat ng panig, bibigyan ko kayo ng kaukulang kabayaran. Maari kong bigyan si Xiaoran ng posisyon bilang General Manager at bibigyan ang mga magulang mo ng 5 milyong dolyar bilang kabayaran. Kapag nakuha na ang 5 milyong dolyar na yan, ayos na ang buhay natin, di ba? Kesa naman, maghintay pa tayo hanggang sa katapusan ng taon. Para sa hatian ng kumpanya, wala pa tayong kasiguraduhan doon, di ba? Tama ka. Dahil sa 5 milyong dolyar na, yon, maaari ka nang bumili ng bagong kotse at mabibili ko na rin ang set na iyon ng Cartier Jewelry. Ibig sabihin ba nito ay payag na kayo? Payag po kami. Sang-ayon po kami. Talagang payag po kami. Wala ring silbi kahit pumayag pa kayo. Kahit saan talaga'y nakikialam ka, wala ka namang kinalaman dito. Sa liit ng mga iniisip nyo, nagawa nyo pa talagang magmalaki. Bata, ayusin mo ang pananalita mo sa akin. Ano bang iniisip namin? Noong hirap na hirap ang Liu Group, bakit hindi kita nakitang bumalik? Xiaoran, hindi mo naiintindihan ang tungkol sa negosyo. Ang pagpapadala kay Qinghe sa Northwest Branch ay bahagi ng plano ng buong kumpanya. Ito ang kailangan ng kumpanya. Nakikita ko na noong makita ng pinuno na maayos na ang takbo ng Liu Group, gusto nyo na yatang bawiin ang kapangyarihan. Ano bang pinagsasabi mo? Ang pagbawi sa mga shares ay simula pa lamang. Ang susunod niyan ay siguradong IP. Unti-unti ninyong tatanggalan ng boses si Shiyun. Pagkatapos ay tuluyan na siyang palalayasin. Xiaoran, huwag kang makialam sa mga usapin naming mga Liu family. Naniniwala ako na bilang bahagi ng aming Liu family, gagawin ni Shiyun ang tamang desisyon. Makinig ka kay Xiaoran. Napakahusay mo talaga, Xiaoran. Ginulo mo ng husto ang aming Liu family. Tingin ko kayong dalawa ni Shiyun. Pareho lang kayong malas. Mahal ko? May nagsasabing malas daw tayo? Huwag na tayong kumain dito. Tara na. Sandali lang. Kayo po? May kailangan pa ba kayo? Medyo matigas nga ang ulo ng mga kabataan. Pagdating naman sa usapin ng mga share, dahil may pagtatalo pa, pwede nating pag-usapan yan sa susunod. Sa ngayon, huwag muna nating pag-usapan ang tungkol sa mga share. Kapag natapos na ang abalang panahong ito, formal tayong magsasagawa ng board meeting para pag-aralan itong mabuti. May iba pa po bang pag-uusapan ngayong araw? Ang pinakamayamang tao sa Jiangnan na si Song Shihua ay nagnanais mag-invest dito sa Longhua. Lahat ng malalaking pamilya ay lalahok sa bidding na ito. Iniisip ko kung dapat ba tayong mga Liu Group ay kumuha rin ng pagkakataon dito? Nabalitaan ko na rin po yan. Siguradong magandang pagkakataon yan. Ang pinakamayaman sa Jiangnan? Kapag tayong mga Liu family ay nakakuha ng kahit isang bid lang sa hinaharap, magiging maayos na ang buhay natin. Ngayon, ito na ang oras para subukin ang kakayahan ng ating presidente. Base sa alam ko, hindi biro ang lakas ng mga lalahok sa bidding na ito. Sa antas ng kakayahan nating mga Liu family, mahirap talagang magtagumpay. Alam ko na talagang hindi kaya magpatakbo ng pamilya ng babaeng yan. Tungkol sa bagay na yan, may paraan ako. Totoo ba iyan? Kahit nga ang ating Liu family ay walang magawa. At ikaw na isang hamak na caretaker lang. Sa tingin mo ba ay may magagawa ka? Hindi pa ako tapos. Mayroon akong kondisyon. Kung mapagtatagumpay ko ang bidding ng Liu family, kailangang ibigay nyo ang 20% ng shares sa Sion. Kalokohan. Gusto mo lang talagang makuha sa pandaraya ang shares ng ating Liu Group. Hindi ito ang tamang oras para mag-away. Seryosong usapin ito, kaya huwag kang magbiro. Nakakahiya. Xiaoran, alam kong para sa ikabubuti ko ang ginagawa mo, pero hindi mo kailangang magmalaki ng ganyan. Pasensya na po. Ginawa lang iyon ni Xiaoran para protektahan ako, kaya siya nagsalita ng kung ano-ano. Anong silbi ng paumanhin mo? Sinubukan niyang kamkami ng shares ng kumpanya at hindi natin ito palalampasin. May punto ka. Kailangang may disiplina sa lahat ng bagay. Xiaoran, lumuhod ka at humingi ng tawad. Ang taong kayang paluhurin si Xiaoran ay hindi pa ipinanganak. Ako na ang hihingi ng tawad para sa kanya. Huwag kang hihingi ng tawad. Kailangan nyo lang magsumite ng isang sulat ng aplikasyon
at hindi aabot ng isang araw ay makukuha na ng Liu family ang kontrata ng bidding. Kung hindi ka pagising, bumalik ka na lang at ituloy ang pananaginip mo. Huwag kang magpahiya dito. Pasensya na po. Medyo nalilito lang si Xiaoran ngayong araw. Iuuwi ko muna siya. Huwag niyo nang pansinin ang batang iyan. Tayo na lang ang magkakasamang mag-isip ng paraan para malutas ang problema. Xiaoran, bakit ka naging ganyan? Bakit? Ano ang ginawa ko? Alam kong gusto mo lang akong tulungang magtagumpay. Pero kailangang maging tapat at mapagkakatiwalaan sa lahat ng oras. Sa pagyayabang mong iyan, gagawin mo lang nakatatawanan ang sarili mo. Paano mo nalaman na nagyayabang lang ako? Xiaoran, alam ko na, mula noong naging presidente ako ng Liu Group, parang hindi na balanse ang nararamdaman mo. Ano naman ang hindi maganda sa nararamdaman ko? Huwag ka nang magpanggap bilang isang lalaki dahil mas maliit ang kinikita mo sa akin, siguradong nasasaktan ang pride mo. Ganoon pala ang iniisip mo. Hay naku, huwag mo nga akong tawanan ng ganyan. Iyong lalaki kanina, halos ikatuwa ko ng sobra. Nakakatawa siya. Sabi niya sa loob lang ng isang araw, mapapasunod na niya ang pinakamayamang tao sa Jiangnan. Tama na iyan. Tama na iyan. Pinanatili ko kayo rito para mag-isip ng paraan. Hindi para hayaan kayong pagtawanan ang isang taong walang silbi. Tay, ang Liu family natin ay laging sa Longhua nagnenegosyo. Wala kaming kahit anong koneksyon sa Jiangnan. Tama iyon. Sa kasalukuyang lakas ng Liu family natin, hindi natin sila kayang abutin. Meron akong naisip. Parang may malapit na ugnayan ng pamilya Zhou at Jiangnan. Ang pamilya Zhou? Itong si Hari ng Jiangnan at si Liu Xiaotian. Hindi ba kapatid sila ni Zhou Qiangkun? Itong si Liu Xiaotian naman at si Song Shihua ay parehong nasa Jiangnan. Siguradong may koneksyon sila. May punto ka. Pero dahil sa nangyari sa atin at sa Xingyue Group noon, nagalit na sa atin ang pamilya Zhou. Sinasabi niyo po ba na ngayon, ito ay? Hindi ba itong si Zhou Zhigang ay may gusto pa rin kay Shiyun? Si Shiyun ay tunay nating anak. Hindi ito tama, hindi maaari. Ito ayaw niyo. Iyon ayaw niyo. Humanap naman kayo ng paraan. Sige. Tungkol sa bagay na ito. Ipaubaya na natin ang paggawa kay Qinghe. Pasok? Guro, sa wakas ay muli po tayong nagkita. Tungkol sa akin, tinuruan lamang kita ng ilang kaalaman tungkol sa medisina. Hindi pa ako maituturing na yung guro. Dahil po sa mga kaalaman sa medisina na itinuro nyo, kaya ko na ipatayo muli ang Pamilya Song Medicine Hall at naging pinakamayamang tao sa Jiangnan. Maupo ka muna. Kaya kita pinatawag ngayon? Ay dahil may kailangan ako. Sabihin nyo lang po, Guro. Basta't kaya po ng aking Song Shihua, gagawin ko ang lahat. Kahit gaano pa ito, kadelikado. Hindi naman kailangan ng ganoon katindi. Ang gusto ko lang ay kailangan mo lang ibigay ang isa sa inyong mga bidding project sa Longhua. Ipauubaya mo lang ito sa Liu family. Isa lang po. May mahigit 10 proyekto ako sa Longhua, ano po kaya kung ibigay ko na lang ang lahat sa Liu family? Wag. Hindi na kailangan. Tapat na ang isa. At isa pa? Huwag na huwag mong ibubunyag ang pagkakakilanlan ko. Naiintindihan mo ba? Wag po kayong mag-alala, Guro. Isasaayos ko po ang bagay na ito. Bakit nakatayo ka pa dyan? Guro, lalakarin ko na po agad ito. Young Master Zhu, ito po ay munting regalo mula sa amin sa Liu family. Sana po itanggapin niyo ito. Kayo sa Liu family? Bakit hindi mga kagamitan para sa bidding ang inihahanda? Bakit niyo pa ako pinapunta rito? Alam niyo naman po na hindi kami ganong pamilyar sa Liu family at sa panig ng Jiangnan. Tungkol naman sa bidding, hindi kami nakakasiguro. Alam ng buong Longhua na malapit kami sa Jiangnan. Pero bakit ko naman kayo tutulungan? Huwag ninyong kalimutan na may atraso pa sa akin ang Liu family ninyo. Young Master Zhu, ang may kasalanan sa inyo ay ang walang kwentang si Xiaoran. Napakabuti niyo pong tao. Naniniwala akong hindi niyo iyan ibubuntong sa amin sa Liu family, hindi ba? Mabuti naman at marunong kang makiramdam. Subalit, ito lang ba ang maibibigay nyo? Siyempre, hindi lang yan. Mayroon pang mas malaki. Ano iyon? Liu Xion. Maganda ito. Maganda ito. Alam ko namang magugustuhan nyo. Tawagan ko na sila ngayon din.
Hello, Xiao Xie? Si Zhou Zhigang ito. Tungkol sa bidding ng Jiangnan sa Longhua, ikaw ba ang may hawak niyon? Hayaan niyo ang Liu family na manalo sa kahit isang bid, ayos ba? Sige, ganoon na lang. Napakahusay mo talaga, Young Master Zhou. Young Master Zhou. Dalawang tanga. Boss, may natanggap na mail sa front desk. Anong mail iyon? Ito ay proposal galing sa Dian Feng Group tungkol sa investment plan para sa Song Shihua. Bakit ang bilis naman? Narito na agad. Ang galing talaga ni Mr. Zhao. Kakatapos ko lang tumawag, di ba? Bakit napakabilis yata? Magkapatid naman tayo. Huwag na. Wala ka ng karapatang sumali sa pagpupulong ng pamilya. Umalis ka na, sige na. Teka muna. Shiyun? Anong nangyari? Dahil sa iyo, ang lakas mong magmayabang pero wala ka namang silbi, tuloy ang buong pamilya natin hindi na makakasali sa pulong. Sinasabi ko sa'yo, sa pagkakaroon ng manugang na gaya mo, parang napakalas natin sa mundo. Wala bang naghatid ng kontrata para sa bidding? Nandito na ang kontrata. Tama na. Huwag ka na kasi magpanggap pa. Ang bidding contract na yan, may kinalaman ba yan sa iyo kahit isang kusing? Dumating na ang kontrata, pero si Mr. Zhou ang may gawa niyan. Siya? Walang hiya ka. Huwag ka nang magpanggap sa harap ko. Humingi ka agad ng paumanhin kay Mr. Zhou. Mukhang bumalik na ang suwerte ni Zhou Zhigang. Humingi ka muna ng pasensya sa kanya, huwag mo na siyang masyadong kalabanin. Deserve ba niya iyon? Ano bang ginagawa mo? Xion, sumama ka na sa akin. Kapag sumama ka sa walang kwentang iyan, ano ang magiging kinabukasan mo? Nakalimutan mo na ba kung paano nabali ang binti mo? Xiaoran, kapag sinubukan mo akong saktan, hindi ka palalagpasin ni Liu family. Ang Young Master Zhou ay tagapagligtas ng pamilya namin. Sino mang magtangkang saktan si Young Master Zhou ay dadaan muna sa akin na si Liu Qinghe. Ang magkaroon ng manugang na katulad mo ay isang malaking malas sa pamilya namin. Gusto mo bang pilitin ko si Shiyun na hiwalayan ka agad? Ma, ano bang sinasabi niyo? Mr. Zhao, pagsasabihan ko si Shiyun na humingi ng paumanhin sa iyo. Magsalita ka lang ng mabubuting bagay sa kanya at pakiusapan si head of the clan na palagpasin na kami. Hahayaan ko siyang personal na magmakaawa sa akin. Ang tigas pa rin ng ulo mo. Young Master Zhou. Young Master Zhou. Ang tuhod mo. Walang hiya ka, Xiaoran. Xiaoran. Xiaoran, napakalakas ng loob mo. Napakalakas mo talaga, Xiaoran. Sinaktan mo si Young Master Zhou. Makakatikim ka sa akin. Pangalawang kapatid, tingnan mo ito. Ito ang paborito mong manugang, isang manugang na dinala si Liu family sa matinding kapahamakan. Xiaoran, isa kang baliw. Tandaan mo ito, ngayong pagkakataon, siguradong pipilitin ko si Shiyun na makipaghiwalay sa iyo. Tama, lumayas ka na ngayon din. Shiyun, nababaliw ka na ba? Hindi mo ba nakita ang ginawa niyang pananakit kanina? Ma, bitawan niyo ako. Hindi ako sasaktan ni Xiaoran. Anong hindi ka sasaktan? Ulitin mo ang sinabi mo. Nananakit na siya ng tao ngayon. Gusto mo bang makasama siya sa kulungan? Huwag kayong magsisisi. Alice, lumayo ka hanggat kaya mo. Pitui. Song Shihua, bukas sa bidding, turuan mo ng leksyon ang grupo ni Liu Zichang. Maskman, ikaw ba ang sumugod sa akin at nagbigay ng ganitong sugat? Ako nga. Tulong. May tao ba riyan? Huwag ka nang sumigaw. Ang mga tauhan mo ay nakabulagta na lahat sa lupa. Sino ka ba talaga? Ano ba ang kailangan mo sa akin? Wala kang karapatang magtanong. Ako ang magtatanong sa iyo. 10 taon na ang nakararaan noong pabagsakin ng pamilya Xiao? Bukod sa iyong pamilya Zhao, sino pa ang mga kasama? Isa ka ba sa mga tauhan ng pamilya Xiao? Imposible. Wala nang natira sa pamilya Xiao. Wala na silang lahat. Hindi ito maaari. Tatanungin kita ulit. Bukod sa inyong pamilya Zhao, sino pa ang iba? Wag. Teka, ibigay mo yan sa akin. Magsalita ka. Noon, ang lungsod ng Longhua, pamilya Zhou, pamilyang Wang, Liu family, Han family, lahat ng 4 na pamilya ay sangkot doon. Ngunit, ang tunay na nagutos ay sino? Ang balitang narinig ko ay mula sa mga tao sa kapital. Heto po sir, nandito kami para dumalo sa bidding. Pakipakita po ang inyong imbitasyon.
Hindi ba't may usapan na tayo? Pasensya na po, pero imbitasyon lang ang tinatanggap namin. Ang Liu family ay sasali sa bidding. Kailangan pa ba talaga ng imbitasyon? Pasensya na, pero tanging imbitasyon lang ang sinusunod namin dito. Baka pwedeng pagbigyan nyo na kami. Nandito talaga kami para sa pirmahan ng kontrata. Anong ibig ninyong sabihin? Napakahalaga ng oras namin. Nandito talaga kami para pumirma ng kontrata. Para hindi po masayang ang inyong oras, pakipakita na lang po ang imbitasyon. Nasa kamay na sana ang kontrata, bigla pang nawala. Si Yun? Nandito ka pala. Anong ginagawa mo rito? Ikaw na walang kwenta. Gusto mo pa bang dagdagan ng gulo? Ano bang kailangan mo? President Liu? Gusto niyo bang pumasok para sa selyo? Kaya mo ba talaga kaming papasukin? Panoorin niyo ako. Baka nagmamayabang ka lang? Ako, ang Xiaoran. Kayo po ba si Mr. Xiao? Pasok po kayo. Tuloy po kayo. Hindi ko akalaing ang nangyari sa bidding ay plano mo palang lahat. Wala yon, simple lang. Ikaw talaga, ilang lihim pa ba ang hindi ko alam tungkol sa iyo? Hindi importante kung gaano karami ang sikreto ko. Ang mahalaga ay tandaan mo na hinding-hindi kita hahayaang mapahamak, sapat na yon. Hindi ko na rin naman gustong malaman. Ay, siya nga pala, sa susunod na mga araw ay pupunta tayo sa dinner party ng nanalong kumpanya. Kailangan nating bumili ng mga bagong gamit. Sige ba? Mukhang matagal-tagal na rin akong hindi nakakapunta sa mall. Ipakita nyo sa amin ang pinakamagandang pulseras na mayroon kayo dito. Paumanhin po, ang mga mamahaling hiyas namin dito ay hindi basta-basta ipinapakita. Maliban na lang kung mapapatunayan nyo na may pambayad po kayo. Titingin lang ako ng pulseras. Kailangan pa ng patunay ng pera? Hubby, tingin na lang tayo sa ibang lugar. Walang pera tapos balak pang bumili ng alahas? Wala ka ng pera. Bibili ka pa ng alahas? Narito ba ang dalawang mahirap para lang kumuha ng litrato at i-post sa social media? Ang kakapal ng mukha nyo. Tila ba ang huling sampal sa inyo ay hindi pa sapat para matuto kayo ng leksyon? Ang Han family at Pamilya Zhou ay talagang hindi kami tinatantanan. Sino ka sa tingin mo? At nagawa mo pang banggitin ang aming mga pamilya? Kunin niyo ang pinakamahal na alahas sa shop na ito at ilabas ito para sa akin. Mahal na panauhin, narito po ang pinakamahal naming bracelet. Nagkakahalaga po ito ng 5 milyong dolyar. Mapanglait na tao. Lumipat na lang tayo ng ibang shop. Hindi na kailangang magbigay ng pera sa ganitong klase ng tindahan. Huwag ka nang magpanggap. Sabihin mo na lang kung wala kang pera, kaysa nag-iinarte ka pa rito? Liu Xiyun, kung wala kang pera, bakit hindi ka na lang magtrabaho ng mababa, gumawa ka niyon ng 50 taon, para makayanan mo na itong bilhin? Xiaoran, papabayarin kita. Zhou Zhigang, parusahan niyo siya ng husto. Tapos ka na, sinasabi ko sa iyo. Darating ang tatay ko sa Longhua ngayon. Tatawagan ko siya ngayon din. Hello, Brother Song. Nabasa mo na ba ang mga impormasyong ibinigay ko? Opo, nabasa ko na. Nakita mo ba ang taong nasa unang larawan? Pagpasok mo sa Longhu, siguraduhin mong makukuha mo ang loob niya. Si Xiaoran, tama po ba? Mukhang ordinaryong binata lang po siya. Ano po ba talaga ang kakayahan niya? Hindi ko pwedeng sabihin ng direkta. Kailangan mo lang tandaan na kapag binangga mo siya, wala nang makakaligtas sa iyo. Sige po, naintindihan ko. Hello, bakit, anak ko? Huwag kang magkunwaring matapang dito. Tuturuan kita ng leksyon na hindi mo malilimutan. Sino ang may lakas ng loob na umapi sa mahal kong anak? Pa, sa wakas dumating ka na, ipaghiganti mo agad ako. Tito Han, kahit alam na nila ang pagkakakilanlan ni Xiao, lumaban pa rin sila. Tila wala silang respeto kay Han family. Sino ba ang gagong yan? Lumapit ka rito. Ako. Tapos ka na pero nagyayabang ka pa rin. Pa, utusan mo na ang mga tauhan mo. Naparusahan ang taong iyan. Siguraduhin mong pagsisihan niya ang lahat. Ikaw ba ay si Mr. Zhao? Kayo po ba? Si Mr. Xiao? Ako nga. Tay, Ikaw na bata ka. Araw-araw mo na lang akong binibigyan ng problema. sinasaktan niyo ako ng dahil lang sa talunang iyan?
Humingi ka agad ng paumanhin kay Mr. Xiao. Dali, Tay, kinakampihan niyo pa ang ibang tao. Ano bang nangyayari? anong nangyayari? Kapag hindi ka pa tumahimik, tatamaan ka uli sa akin. Mr. Xiao, humihingi ako ng tawad sa inyo para sa anak ko. Sa susunod ay duduplinahin ko na siya ng maayos. Humingi ka ng tawad. Sige na, maaari na kayong umalis. Salamat po, Mr. Xiao. Alis na. Ibalot niyo iyan, gagamit ako ng card. Tungkol po doon, Mr. Xiao. Nais ko pong humingi ng paumanhin para sa inasal ng anak ko kanina. Ang pulseras na ito. Ay regalo ko na para sa inyong asawa bilang pagbati. Ano po sa tingin niyo? Sige. Ibalot niyo na iyan. Ako na ang magbabayad. Inyong kamahalan. Ano ang nahanap mo? Base sa mga dokumento, sa likod ng pagbagsak ng pamilya Xiao noon, nahanap ng pamilyang Han ang bakas ng pamilya nina Zhou, Wang, Liu, at Han, ang 4 na pamilya. Hanke? Nakita ko siya ngayong araw. Iba siya sa inaasahan ko. Iba? Matalino siyang tao. Hindi gaya ng mag-amang iyon ng pamilya Zhou. Totoo po, si Hanke ay kakaiba kumpara sa mga pinuno ng ibang 3 pamilya. Base sa mga nakalap na impormasyon, sa likod ng pagbagsak ng pamilya Xiao noon, naimpluwensyahan ang Han family ng pamilya Zhao, kaya napilitan silang sumali. Napilitan? Opo. Ang taong si Hanke ay may paninindigan sa kanyang mga kasama. Sumali lang siya rito para bayaran ang utang na loob. Kay Zhou Qiangkun, nabalitaan ko rin na malapit siya sa isang misteryosong mayamang tao sa Jiangnan. Huwag mo nang alalahanin ang tungkol sa misteryosong mayaman. Basta't sangkot siya sa nangyari noon, kaaway ko siya. Kung gayon, ako na po ang bahalang magpabagsak sa Han family. Puntahan ko na po para wasakin ang Han family. Huwag muna. Ang ibig niyo po bang sabihin? Dahil hindi naman si Hanke ang totoong may gawa nito. Gusto ko pa siyang bigyan ng pagkakataon. Ano po ang utos niyo, mahal na pinuno? Pupuntahan natin siya. Ngayon na po? Oo. Tatawag po ako ng mga tauhan. Huwag na. Tayong dalawa lang. Huwag kang malikot. Nakaitim na damit? Kayo ba ang mga nanakit kay Zhao Qiangkun? Eksakto. Parusahan niyo na ako. Huwag niyo lang pong idadamay ang pamilya ko. Matapang ka? Kaya naman, gusto kitang bigyan ng isang pagkakataon. Magsalita ka tungkol sa nangyari 10 taon na ang nakakalipas. Sino ang utak nito? Hindi ko alam. Kapag hindi ka nagsabi ng totoo, papatayin kita. Totoo ang sinasabi ko. Iwan mo na yan. Nabalitaan ko noon na kayong mga Han family ay sumali sa pagpapabagsak dahil may utang na loob kayo kay Zhao Qiangkun. Totoo po iyan. Kung ganoon, napilitan lang ba kayong sumali? Napilitan man o hindi, totoong nakialam ang Han family noon. Kung gusto mong gumanti, sa akin mo gawin. Ang tapang mo naman. Gusto tuloy kitang bigyan pa ng isa pang pagkakataon. Sabihin mo. Sa loob ng 1 buwan, gusto kong ibigay mo ang kalahati ng ari-arian ng inyong Han family. At pagkatapos noon, bawat buwan, kailangan mong pumunta sa lumang kinatatayuan ng pamilya Xiao para mag-alay at humingi ng tawad. Ang tungkol diyan. Huwag kang magmadali. Pwede mo muna itong pag-isipan. Kagalang-galang na Panginoon, sa ginagawa ninyong ito, hindi ba ninyo binibigyan ng pagkakataon si Hanke na abisuhan ang 3 malalaking pamilya? Dahil hindi pa natin mahuli ang tunay na mastermind, mas mabuting painan muna sila para sila mismo ang lumitaw. Xiaoran, anong tingin mo sa suot ko? Bagay sa'yo. Maganda yan sa'yo.
Ang pulseras na jade na ito, maganda ang kalidad Siguradong malaki ang halaga nito, di ba? Talaga po ba? Mamahaling brand din itong kuwintas mo. Ineng, itong mga gamit mo, saan ba nanggaling ang mga ito? Siyempre, galing po kay Shauran. Ang mga iyan ay mga imitation lang, hindi totoo. Akala ko pa naman. Nakaahon ka na sa hirap. Pang-uuto lang pala ang lahat ng ito? Ma, dadalo po kami sa isang piging para pag-usapan ang negosyo. Sino naman ang tititig sa pulseras mo doon? Kulang lang talaga sa galing itong si Xiaoran. Isang walang silbi. Ang isama siya sa ganoong pagtitipon ay talagang nakakahiya para sa ating pamilyang Liu family. Sa tingin ko ay wag mo na siyang isama para hindi mapahiya ang Liu family. Kung hindi po sasama si Shauran, hindi na rin po ako sasama. Halina kayo, mahuhuli na tayo sa oras. Mamaya lang. Umayos yun ang anyo. Ito na ang pagkakataon nating makisalamuha sa mataas na lipunan. Mamaya, hiwa-hiwalay tayo sa negosasyon. Galingan ninyo. Sige po. May mukha ka pang ipakikita? Tingnan mo ang suot mo, nakakahiya ka. Shauran, kukuha lang ako ng maiinom. Kahit ang pamilya ni na Liu family, nakapunta na rito sa event ng distrito ng Jiangnan. Miss Han, hindi naman tayo nanggugulo sa isa't isa. Bakit kailangan gawin mo ito? Noong nasa mall tayo, kung hindi dahil sa inyong dalawa, hindi sana ako nasampal ng papa ko. Oh, bakit? Gusto mo na namang maparusahan? Bakit ka nandito? Ako, siyempre narito ako para protektahan ang asawa ko. Anong binabalak mo? Anong gusto mong mangyari? Gaya pa rin ng dati. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Dapat ay sinabi na sa iyo ng tatay mo kung sino ang hindi mo dapat kinalalaban sa lungsod ng Longhua. Nakakatawa. Kami sa Han family ay isang maimpluwensyang pamilya. Ang maliit na Longhua na iyan, kayang-kaya naming kontrolin kahit kailan. Ziyaw. Pasensya na po, Mr. Xiao. Pagpasensyahan niyo na ang pagkukulang ko sa pagpapalaki sa kanya at sa abalang na idulot nito sa inyo. Pa, bakit ba takot na takot kayo sa lalaking Xiao na iyan? Isa lang naman siyang walang kwentong manugang ng Liu family. Manahimik ka. Pa, dahil na naman sa basurang ito, pangalawang beses niyo na akong sinaktan. Mukhang may mga naikuwento sa iyo si Song Shihua. Totoo po iyon. Nagbabala na po si Kuya Song na hindi ko kayo dapat bibigyan ng dahilan para magalit. Sige, puntahan mo na at amoy ng mahal mong anak. Siya ba yung kakadaan lang na ang ulo ng pamilyang Han family na si Hanke? Anong pinag-usapan nyo kanina? May napagkasunduan ba kayo tungkol sa negosyo? Parang ganun na nga. Sinasabi ko na nga ba? Mula noong nangyari sa Xingyue Group, pati na yung tungkol sa bidding, itong Liu family natin ay formal nang nakapasok sa mataas na lipunan. Napaka-cheap talaga. Nakikipag-usap lang sa'yo si Tito Han dahil sa pagiging magalang? Naiintindihan mo ba? Ito ay isang marangyang pagtitipon. Kailangang ingatan ang kilos. Huwag kang manggulo rito. Ginoong President Song, Ginoong President Lee, ako po ang Zhou Zhigang ng Longhua Pamilya Zhou. Maligayang pagdating po. Kontento na po ba si B.E.B. Liu tungkol sa napanalunang bidding? Kung kulang pa ang halaga nito, kaming mga taga Xingyue Group ay nakahandang magdagdag ng puhunan. Salamat sa inyong dalawa. Kami sa Liu family ay labis ng nasisiyahan. Napakakapal ng mukha mo. Ziyaw, nandito pala siya. Liu, ako po si Second Young Master Su. Nais ko pong makipag-usap sa inyo tungkol sa pakikipagtulungan. Liu. Ziyaw, narito ka lang pala? Kanina pa kita hinahanap.
Kanselado na ang kasal natin. Hinding-hindi niya muling babanggain ng Han family ang Liu family. Teka lang, Xiao. Anong nangyari? Master, nasayahan po ba kayo sa ginawa ko ngayong araw? Maayos naman. Mr. Xiao, sa usaping negosyo ng Liu family, kung may kailangan man kayo ng tulong, kaming mga Li Yunhe ay handang maglingkod sa inyo ng buong katapatan. Siya nga pala, may isa pa akong sasabihin. Lolo? Ako po si Song Siyer. Balita ko po kay Lolo na malaki po ang naitulong nyo sa Pamilya Song. Xiaoran. Matagal na nanirahan sa ibang bansa si Sier, kaya baka may pagkukulang siya sa paggalang. Pasensya na sa kanyang ugali. Humihingi po kami ng paumanhin. Ang plano ko lang po ay isama si Xiaoran na bumisita sa iba't ibang prestihiyosong pamilya. Hindi ko alam na may pinag-uusapan pala kayong mahalagang bagay rito. Huwag po kayong magkamali, Beb. Liu, wala naman po kaming mahalagang pinag-uusapan. Siyon? Bakit sila biglang nagsialis? Hay, talagang ikaw. Zion. Shiyun. Wala kaming anumang relasyon ni Song Sier. Bakit ayaw mong maniwala? Napakaganda mo, kaya bakit ko naman magugustuhan ang hamak na babaeng iyon, hindi ba? Xiaoran, sino ka ba talaga? Bakit pati ang mga taong gaya ni na Song Shihua at Li Yunhe ay sobrang rumerespeto sa iyo? At bakit mo pa iniligtas ang isang paralisadong tulad ko? Masyado kang misteryoso. Xiaoran, parang wala man lang akong alam tungkol sa iyo. Ziyun, pinapangako ko sa iyo. Ako, hinding-hindi ako gagawa ng kahit anong bagay na makakasakit sa iyo. Tungkol naman sa mga sikreto. Pagkatapos lang ng mga ginagawa ko, lahat ng gusto mong malaman ay sasabihin ko sa iyo. O siya, huwag ka nang magalit, kaarawan mo bukas. Paglulutuan kita ng pritong itlog. Panginoon, ang plano nating bitag ay nagtagumpay. Nag-set ng meeting si Hanke sa 4 na malalaking pamilya. Pakiramdam ko ay tatapusin kanila. Sa wakas, hindi na sila makapaghintay. Alam mo ba ang eksaktong lokasyon? Sa pabrika sa Pantalan, 10:00 ng umaga. Puntahan natin sila. Panginoon, ngayon ang kaarawan ni Miss Liu. Magiging okay lang po ba kayo? 4 na malalaking pamilya lang iyan. Walang kwenta ang mga iyan. Babalik din tayo agad. Isang tira-tira lang ng pamilya Xiao? Masyado yatang naging maingat ang matatanda. Mabuti na ang sigurado. Zhou Zhigang, huwag mong kakalimutan na ang tatay mong si Zhou Qiangkun ay isinugod sa ospital dahil sa taong iyon. Isang daga na marunong lang magtago, hindi iyan magtatagumpay. Ganoon ba? Yung nakaitim? Ako nga. Paano mo na lamang narito kami? Kayong mga pinuno ng 4 na malalaking pamilya, mahilig kayong magtago at magpanggap. Kung hindi ko pa kayo tatakutin ng kaunti, paano kayo lalabas sa inyong pinagtataguan? Ibig bang sabihin ay nahulaan mong tatawagan ko ang ibang pamilya? Siyempre, di ba't narito na kayong lahat? Para lang kayong mga daga sa imburnal na pilit nagtatago at takot magpakita ng mukha. Ako? Nagtatago? Nung panahong iyon, noong pinabagsak ng 4 na pamilya ang pamilya Xiao, naging tapat ba kayo? Alam naming isa kang labi ng pamilya Xiao, maging ang tunay mong pagkatao, ay alam na rin namin. Talaga? Di ba ikaw yung basura na iniligtas ni Liu Xiyu na si Xiaoyu? Malapit ka na ngang maparusahan, hindi pa rin nagbabago yung baho ng bibig mo. Xiaoyu, akala mo ba talaga kaming 4 na pamilya ay mga walang silbi lang? Mga tao, lumabas kayo. Xiaoyu, nakatakas ka man noong 10 taon na ang nakakalipas. Ngayon, tatapusin ko na ang buhay mo. Anong nangyayari dito? Hindi ba dapat ay para makipag-ayos lang kay Xiaoyu ang ipinunta natin dito ngayon?
Sino ang nagdala sa mga taong ito? Alam niyo ang lahat ng ito, di ba? Tito Han? Alam naming napilitan lang makialam ang Han family ninyo noon. Pero nandito na sila sa mismong pintuan natin. Duwag ka pa rin ba hanggang ngayon? Bakit? Natatakot ka ba? Akala nyo ba sa dami nyo, mapipigilan nyo ang isang Xiaoyu? Sugod. Bakit napakalakas ng natitirang kampo ng pamilya Xiao na ito? Gusto mong tumakas? Kagalang-galang na Panginoon. Xiaoran, wala kang kwenta. Inakala mo ba talaga na wala kaming paghahanda? Sino ka? Pinabayaan kita noong 10 taon na ang nakakalipas, hindi ko inakalang maglalakas loob ka pang bumalik para maghiganti. Isa ka rin ba? Sa mga sangkot noong 10 taon na ang nakalipas? Hindi mo pa ba alam? Ang mga magulang mo ay personal kong tinapos ang buhay. Ang mga tao talaga, ang mga tao. Tara na. Masyado akong naging kampante. Pero, ang crow na ito ay hindi mukhang tao mula sa Longhua. Kagalang-galang na Panginoon, ano nang gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Lumabas na ang ahas sa lungga. Kagalang-galang na Panginoon, ang sugat niyo po? Walang anuman ito. Pakisabi na lang kay Song Shihua na magpadala ng gamot mamaya. Mahal na Panginoon, Huwag mong hahayaang malaman ni Shiyun. naiintindihan ko po. Shiyun. Saan ka pumunta? Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Hindi mo ba alam na kaarawan ko ngayon? Ano kasi? Nagkaroon bigla ng isang mahalagang lakad. Hintayin mo lang na matapos ako at sisiguraduhin kong babawi ako sa iyo. Sabi mo kahapon, ipagluluto mo ako ng nilagang itlog, di ba? Ako. Akala ko ay namili ka lang ng mga sangkap. Kaya naghintay lang ako ng naghintay. Naghintay ako ng buong umaga. Pasensya na. Ayoko ng pasensya. Ang gusto ko lang malaman ay kung ano ang pinaggagawa mo. Hindi ko talaga pwedeng sabihin. Patawad? Patawad talaga. Kuya Xiaoran, dala ko na ang hinihingi mong gamit. Bakit ikaw? Kasi, Xiaoran. Sobrang binigo mo ako. ikaw? Kuya Xiaoran, bumalik ka na muna para magpahinga? Ayos ka lang ba? Bakit hinayaan ni Song Shihua na ikaw ang magdala ng gamot? Sabi ni Lolo tungkol sa pagdala ng gamot, hindi ito pwedeng malaman ng ibang pamilya. Kaya pinapunta niya ako sa pribadong imbakan para hanapin ang mga halamang gamot na ito. Pero kahit sino naman ay pwedeng magdala niyan. Kararating ko lang galing abroad at wala pang masyadong nakakakilala sa akin. Sabi ni Lolo, ito ang pinakaligtas na paraan. Sige na. Iwan mo na lang ang gamot dito. Pwede ka nang umalis. Kuya Xiaoran, paalam po. Ling Yue. Biglang lumabas mag-isa si Shiyun. Tulungan mo akong tingnan siya. Pero, mahal na pinuno, paano ang sugat niyo po? Ayos lang ako. Kulang lang. Sa pahinga ang katawan ko matapos ang bigla ang pag-atake.
Iinom lang ako ng gamot at magpapahinga ng sandali. Sabihan mo ako kapag nalaman mo na ang lokasyon niya at siguraduhin mong hindi kanya mapapansin. Masusunod po. Wala ka man lang sinasabi sa akin. Pagkatapos ay naglalambingan pa kayo ng songshare na yan. Sinabi ko na sa'yong huwag kang lalapit sa akin. Akala mo ba talaga lalapitan pa kita? Xiaoran, Shiyun. anong ginagawa mo? Shiyun, tungkol sa nagawa ko, ang mga inasal ko ay talagang nakakahiya at naging bastos. Sana ay mapatawad mo ako. Zhou Zigang, ano ba talaga ang balak mo? Gusto ko lang na maayos ang hindi pagkakaunawaan ng ating mga pamilya. Iniisip mo ba talaga na sina Song Shihua at Lee Yunhee ay may malalim na relasyon sa akin? Hindi po. Nagkamali lang po ako ng akala. Gusto ko lang na ang ating mga pamilya ay magkaroon ng mas madalas na komunikasyon. Ayaw kong makipag-ugnayan sa iyo. Shiyun, Bitawan mo siya! Bitawan mo siya! Xiaoran, narito ka. Hindi ba't kasama mo ang songshare na iyon at masyado kayong nagkakalapit? Bakit may oras ka pang bisitahin ang tulad kong Losiang? Siyon? Uulitin ko sa iyo, talagang wala kaming ugnayan ng babaeng iyon. Hindi ka pa rin magsasabi ng totoo? Sige, tatanungin kita. Saan ka pumunta kaninang umaga? Hindi ba't kasama mo si Songshare? Talagang may inasikaso lang akong mahalagang bagay kaninang umaga. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo pa si Ling Yu. Anong bagay yan? Sabihin mo sa akin. Huwag kang magsisinungaling. Sasabihin ko sa iyo pag uwi natin. Gusto mo pa akong lokohin? Hindi mo kasama si Songshare? Bakit may dala siyang regalo papunta sa bahay natin? Iyon. Hindi iyon regalo. Masama kasi ang pakiramdam ko noon at dinalhan lang niya ako ng gamot. Sa lakas mong yan na parang toro, magkakasakit ka pa. Sa iba mo na lang ikwento yan. Mahal, anong nangyari sa iyo? Xiaoran, wag mo naman akong takutin. Ano ba talaga ang nangyari? Maayos lang ako? Tulungan mo na lang akong makabalik. Nasasaktan ka na. Kailangan na nating pumunta sa ospital. Magtiwala ka sa akin. Talagang maayos lang ako. Ling Yue, dahan-dahan lang po. ang pendant na ito. Mahigit 100 taon na ang nakalipas nang ang tagapagtatag ng pamilya Xiao ay laging suot ang pendant na ito. Wala naman talaga itong gaanong halaga, pero lagi nila itong itinuturing at sinasamba bilang simbolo ng kanilang pamilya. Pendant? Nasaktan? Pamilya Xiao? Xiaoran. Si Xiaoran ay si Xiaoyu. Ling Yue, Mahal na pinuno, maayos na po ba ang iyong sugat? hindi naman ito malubhang pinsala. Bahagyang gulo lang sa daloy ng aking lakas. Ano na po ang susunod nating gagawin? Ibigay niyo po ang inyong utos. Sa susunod na mangyayari, dahil lumabas na ang 4 na malalaking pamilya at ang Crow, magsisimula na rin ang ating paghihiganti. Ipaalam mo agad sa aking junior sister at kay Song Shihua. Tapusin na si Pamilya Zhou. Masusunod po. Lord Huya, tulungan niyo po ako. Anong nangyari? Bakit ka nagkakaganyan? May mga lalaking nakasuot ng itim. Daan-daang mga nakaitim ang sumugod sa kumpanya at bigla na lang silang nanira ng gamit. Gusto nilang ubusin ang pamilyang Wang. Wala kang silbi. Gaya ng inaasahan, isa kang asong magaling magturo ng daan. Hindi ko ito kasalanan. Xiaoyu! Panginoon, nakatakas po siya. Hayaan mo lang. Makatakas man siya ngayon, hindi siya habang buhay na makapagtatago. Susubukan mo pa talagang tumakas? Young Master Xiao,
Ang pamilyang Liu ay mga tauhan lang po, pakiusap po, maawa kayo, at hayaan niyo na po akong mabuhay. Wala ka ng kawala pero idinadahilan mo pa rin na tauhan ka lang? Nasaan na ang yabang mo noong tinapos nyo ang pamilya namin sa pamilya Xiao? Young Master Xiao, maawa po kayo. Ilayo siya. Masusunod po. Young Master Xiao, patawarin niyo po ako, maawa po kayo sa akin. Mr. Raven, sinira na ni Xiao Yu ang 4 na dakilang pamilya. May maipapadala pa ba kayong tao galing sa taas? Sabi sa taas, may mga pagkakamali tayong hindi naayos noong 10 taon na ang nakakalipas, kaya kailangan nating ayusin ito ng mag-isa. Wala na ba talagang ibang paraan? Kung lalaban tayo ng harapan, wala tayong laban sa kanila. Maliban na lang kung may hawak ang impormasyon laban sa kanya. May naisip na ako. President Liu, may karterong naghihintay sa inyo sa hagdanan? Naghihintay sa akin? Bakit hindi na lang dalhin dito sa opisina? Hindi po raw pinapayagang sumakay sa elevator ang mga kartero. Kaninong patakaran yan? Wala silang respeto sa ibang tao. Liu Xion, muli tayong nagkita. Xion? Nandyan ka ba sa bahay? May dala akong regalo para sa iyo. Ito ang kulang kong regalo para sa birthday mo. Nasa bahay ka ba? Panginoon, mag-ingat po kayo. Hello? Ano ang dapat kong itawag sa iyo, Xiaoran? O dapat bang Xiao Yu? Zhou Zigang? Naghahanap ka talaga ng gulo. Hindi. Nakikipag-usap ako sa iyo tungkol sa aking mga kondisyon. Nasaan si Xion? Kung nasaan si Xion, narito siya. Magsalita ka na. Anong kondisyon ito? Ipatigil mo sa mga tao mo ang pagtugis sa 4 na malalaking pamilya. Sige. At isa pa, sa loob ng 30 minuto, isama mo ang 3 pamilya at puntahan niyo ako rito sa mall. Walang problema. Dapat mag-isa ka lang napupunta. Dahil kapag hindi ka nag-iisa, hindi ko magagarantiya ang mangyayari. Eksakto ka sa oras, ah. Pakawalan mo siya. Huwag kang magmadali, chill ka lang. Hindi ba dapat mag-usap muna tayo? Xiaoran, umalis ka na dito. Siguradong may masamang balak itong si Zhou Zigang, kaya sige na, umalis ka na. Huwag kang lilihis. Alam kong magaling kang lumaban, pero ang ulo niya, hindi makakaligtas sa totoong sandatang ito. Xiaoran, umalis ka na. Basta't buhay ka, hindi siya mangangahas na saktan ako. Napakalalim naman ng pagmamahalan ninyo. Hindi nakapagtatakang sa loob ng 10 taon, ay hindi mo pa rin siya malimot-limutan. Anong 10 taon? Ano bang pinagsasabi mo? Hindi mo pa pala alam na itong si Xiaoran ay ang si Xiao Yu na iniligtas mo 10 taon na ang nakakalipas. Xiao Yu. Ikaw ba talaga si Xiao Yu? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit? Nag-alala ako sa iyo ng 10 taon. Hindi ko akalain. Pasensya na, Xion. Noong panahon na iyon, matapos mawala ang pamilya Xiao, nanumpa ako na pagbabayarin sila. Kaya ginamit ko ang pagkatao ni Xiaoran
para magsimulang muli. Talagang mga kapuspalad na magkasintahan. Pero 10 taon na ang nakalipas, hindi pa rin kayo nagsama. Ganun pa rin naman ang mangyayari ngayon. Zhou Zhigang, ang mga taong gusto mo, dinala ko na? Hindi sila ang gusto ko. Ikaw ang gusto ko. Xiaoyu, habang nabubuhay ka pa, hindi magkakaroon ng katahimikan ang aming 4 na pamilya. Pero kung wala ka na, ibang usapan na yon. Kaya tapusin mo na ang sarili mo. Xiaoyu, huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Hindi ko hahayaang mawala ka. Pulutin mo yan. Pulutin mo yan. Xiaoyu, huwag kang maniwala sa kanya. Xiaoyu, 10 taon na ang nakararaan, dapat ay nawala ka na. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana aabot sa ganito ang lahat. Xiaoyu, hindi ka maaaring mawala. Nakalimutan mo na ba ang inyong pamilya Xiao at ang 87 buhay na nawala? 10. 9. 8. Eksi yun. Sinabi ko na sa iyo. Nalalartehan kita. Hindi maaari. Walang hiya ka, tapusin mo na ito. Head of the Han family. Shiyun, maayos ka lang ba? Ayos lang ako. Si Head of the Han family kasi. Sinalo ang tama para sa akin. Xiaoyu, ang aming Han family ay nagkasala sa iyo. Sana, sa pamamagitan ng aking buhay, ay makabayad ang aming Han family sa aming mga kasalanan. Head of the Han family, huwag kang mag-alala. Ako, bilang si Xiaoyu, hinding-hindi na muling manggugulo sa inyong Han family. Dahil diyan ay panatag na ang loob ko. Head of the Han family. Crow, nandito na ako para pagbayarin ka. Xiaoran, ikaw si Xiaoran. Hindi ko akalain na sa loob ng 10 taon ay nagawa mong makuha ang ganoong kapangyarihan. Tungkol sa nangyari, 10 taon na ang nakakaraan. Sino ang utak sa likod nito? Ngayong napaalis mo na ang 4 na malalaking pamilya, pinapayuhan kita na huwag nang humanap ng gulo? Bakit? Dahil kahit pa ang pamilya Xiao, 10 taon na ang nakalipas, o ang kasalukuyan mong Xiaoran, sa harap nila ay mas mababa pa kayo sa isang insekto. Kung ganoon, sabihin mo sa akin, hindi ba't pabor din iyon sa gusto mo? Xiaoran, dahil gusto mong mapahamak, sasabihin ko sa iyo, sila ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Kyoto at ang napakayamang pamilyang Hong ng Golden Lion. Natatakot ka ba? Natatakot ka na? Pamilyang Hong ng Golden Lion. Balita ko, ang pamilyang Hong ng Golden Lion ay may higit sa 1,000 sangay sa buong mundo at ang investment nila ay mahigit sa 100 bilyong dolyar. Ano na, Xiaoran? Nagulat ka ba pagkatapos mong marinig yon? May gana ka pa bang maghiganti? Kaya mo pa bang maghiganti? Bakit nila pinupuntirya ang ating pamilyang Xiao? Balita ko ay dahil mayroon ang inyong pamilya Xiao na isang mahalagang kayamanan. Anong kayamanan? Anong kayamanan? Gusto mo bang malaman? Xiaoran, magkikita na lang tayo sa kabilang buhay. Anong ibig mong sabihin? Magsalita ka. Walang hiya ka. Xiaoran. Hindi. Xiaoyu. Ano na ang susunod nating gagawin? Huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, gagawa ko ng paraan. Hinto. Huminto kayo. Walang makakaalis dito nang hindi napaparusahan. Anong gagawin mo? Naglagay na ako ng pampasabog sa paligid. Isang galaw lang ng daliri ko, matatapos na kayong lahat dito. Kapag sumabog iyan, mawawala ka rin. Ipapatalo mo ba talaga ang sarili mong buhay? Hindi.
Pero kasalanan mo ito dahil pinilit mo ako. Kung hindi ka lang bumalik sa Longhua, kaming 4 na pamilya, namumuhay pa rin sana ng maayos. Ako pa rin sana ang nakatatandang anak sa pamilya Zhou, namumuhay ng marangya at nagpapakasaya araw-araw. Ninanakawan nyo kaming pamilya Xiao sa loob ng 10 taon. Ang galit na ito ay hinding-hindi matatapos. Kung ganoon, sama-sama na tayong mawala. Shion? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mukha ka ng unggoy sa pula ng mukha mo. Hoy, Si Yun? Mas mabuting. Huwag na muna tayong magpakasal. bakit? Xiaoyu, marami na tayong hinarap na pagsubok bago tayo naging ganito. Susuko ka na ba sa akin ngayon? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Masyadong malakas si Gold Lion pamilyang Hong. Duwag ka. Ano? Susukuan mo ang asawa mo dahil lang sa mga paghihirap na ito? Kaya tinatawag kitang duwag. Alam mong hindi iyon ang ibig kong sabihin. Alam ko. Alam kong hindi iyon ang ibig mong sabihin. Kaya hindi ko hahayaang maging duwag ka. Basta't magkaisa tayong mag-asawa, walang problemang hindi natin kayang lagpasan. Kung ganoon, sabay natin itong harapin. Sampung taon akong naghintay bago ka nahanap, hindi na kita hahayaang mawala pa muli. Ano na ang gagawin mo ngayon? Magpapakasal tayo agad. Kung hindi ka papapayag, gagapusin kita.